sa araw ng kasal ng aking anak na si Marisa, matapos kong magbayad ng humigit kumulang 3,500,000 para sa perpekto niyang seremonya, kinuha niya ang mikropono sa harap ng 150 bisita at tinawag niya akong basura ng lipunan. Ngunit ang hindi niya alam, hawak ko na ang matibay na ebidensya na niloloko niya ang kanyang mapapangasawa sa pamamagitan ng kanyang personal trainer 1 linggo bago pa man ang kasal. Bago ako magpatuloy, mag-subscribe na kayo sa channel, i-click ang bell icon dahil araw-araw ay may bago tayong istorya. Mag-like at sabihin ninyo sa comments kung saang lungsod kayo nanonood. Ako si Ramon Domingo Santos, 68 taong gulang, at sa loob ng maraming dekada, inakala kong ang pagiging isang mabuting ama ay nangangahulugang titiisin mo ang lahat para sa pag-ibig. Naku, labis akong nagkamali. Nagsimula ang lahat maraming taon na ang nakalipas ng ang aking kasal kay Elena Velez Reyes ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Mula pa noong bata pa si Marisa, mga 8 taong gulang pa lamang, naglalaro sa loob ng aming bahay sa Makati. Sinimulan na ni Elena ang kanyang masamang gawa. Maliliit na nakakalason na komento ang binubulong sa tainga ng aming anak kapag wala ako. "Wala nang oras sa iyo ang papa mo, palagi na lang siyang nagtatrabaho," sabi ni Elena, habang sinusuklay ang blonde nitong buhok tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Kung mahal ka talaga niya, mas madalas siya dapat nasa bahay. Umuuwi ako galing sa trabaho ng 7:00 ng gabi, pagod, ngunit laging sabik na makipaglaro kay Marisa, tulungan siya sa homework, at maging ang ama na hindi naging sa akin ang sarili kong ama. Ngunit tinitingnan niya ako ng mga matang puno ng paninisi na hindi ko maintindihan. Tuwing weekend, kapag nag-aalok ako ng pamamasyal sa parke o sa zoo, laging may perpektong dahilan si Elena. May plano na si Marisa sa kanyang mga kaibigan, o masyado siyang pagod mula sa eskwela. Pagkalipas ng maraming taon, naunawaan ko na mga sadyang kasinungalingan iyon upang lumikha ng pagitan sa pagitan namin ng aking anak. Lumala ang sitwasyon nang maghiwalay kami ni Elena noong 2015. 20 taong gulang si Marisa noon, isa ng ganap na babae, ngunit ang lason ng kanyang ina ay umukit na sa loob ng higit sa 1 dekada. Sa proseso ng diborsyo, napaniwala ni Elena si Marisa na ako ang may kasalanan sa lahat, na iniwan ko ang pamilya para sa ibang babae. Ang totoo ay kabaligtaran. Si Elena ang nagdemand ng diborsyo pagkatapos ng mga taon ng walang tigil na pag-aaway at manipulasyon. Ngunit patuloy akong sumubok. Patuloy kong binayaran ang lahat ng kailangan ni Marisa, kahit pagkatapos ng diborsyo. Ang kanyang condo unit sa gitna ng Makati, 45,000 buwan-buwan na upa. Ang kanyang pribadong medical insurance, 8,500 bawat buwan. Isang allowance na abot sa 550,000 para makapag-aral siya ng marketing nang hindi nagtatrabaho. Ang kanyang sasakyan, isang puting sedan na regalo ko nang mag-21 siya. Ang gastos sa pribadong universidad kung saan siya nag-aral, halos 450,000 bawat taon sa loob ng 4 na taon. Sa kabila ng lahat ng ito, sa tuwing susubukan kong lumapit sa kanya, tinatrato ako ni Marisa ng malamig. Ang pagbisita niya ay mekanikal, sa pilitan. Pupunta siya sa bahay ko tuwing linggo, uupo sa sofa sa sala ng eksaktong 1 oras, sasagutin ang mga tanong ko ng monosyllables, iisang salita. At aalis na sinasabing mayroon siyang kailangang gawin. Hindi niya kailanman ikinukuwento sa akin ang buhay niya, ang pangarap niya, o ang problema niya. Para bang may isang invisible na pader sa pagitan namin na binuo ng paisa-isa ng mga kasinungalingan ng kanyang ina. Noong 2017, nang 22 taong gulang si Marisa, nakilala niya si Miguel Morales Cruz sa isang Young Entrepreneurs Conference sa Cebu. 29 taong gulang siya noon at kararating lamang na magmana ng kumpanya ng gasolina ng kanyang namayapang ama, 3 istasyon ng serbisyo sa Southern Luzon, at kontrata sa malalaking kumpanya ng transportasyon. Isang matatag na negosyo na kumikita ng higit sa 100 milyon taon-taon. Naalala ko ang unang beses na nagkuwento si Marisa sa akin tungkol sa kanya. 1 linggo ng Marso, isa sa mga araw ng tagsibol sa Maynila kung saan mainit ang araw, ngunit sariwa pa rin ang simoy ng hangin. Nasa terrace kami, nagkakape pagkatapos ng isang
gaya ng dati, tense na hapunan. Pa, may nakilala ako, sabi niya bigla. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakita ako ng kislap ng totoong emosyon sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Ikwento mo sa akin ang tungkol sa kanya. Tugon ko na sinubukang itago ang aking tuwa dahil sa wakas ay may personal siyang ibinabahagi. Ang pangalan niya ay Miguel. May kumpanya siya ng gasolinahan. Masipag siya at ambisyoso, sabi niya. At may kung ano sa paraan niya ng pagbanggit sa kumpanya bago ang anumang personal na katangian ang nagparamdam sa akin ng bahagyang pag-aalala. Ngunit gusto kong maniwala na natagpuan ng anak ko ang pag-ibig. Gusto kong maniwala na marahil sa pamamagitan ng relasyong ito, maaari naming muling buuin ang aming nawawalang koneksyon. Nang unang dumating si Miguel para maghapunan sa bahay 2 buwan pagkatapos, nagustuhan ko agad siya. Magalang siya, marespeto at matalino. Passionate siyang nagkwento tungkol sa kanyang mga plano na palawakin ang negosyo ng pamilya. Tinrato niya si Marisa ng may tila pagmamahal. Sa sumunod na 6 na taon ng kanilang nobyazgo, panliligaw relasyon, ako ang hindi opisyal na financial grandfather ng relasyon. Lumipas ang mga taon at ang relasyon namin ni Marisa ay nanatili sa hindi komportabling distansya na maingat na inalagaan ni Elena. Ngunit noong 2022, may nagbago sa ugali ng aking anak. Mga banayad na pagbabago sa simula, pagkatapos ay lalong nagiging halata para sa isang taong nagmamasid sa kanya sa loob ng halos 3 dekada. Noong isa sa aming buwan ng hapunan sa bahay ko, isang Martes ng Pebrero 2022, napansin ko ang unang palatandaan. Dumating si Marisa na may bagong branded na bag, kulay itim na may gintong hardware na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang isa itong maliit na investment para gumaan ang pakiramdam niya sa sarili. Investment? Tanong ko habang nagsisilbi ng paela na espesyal kong inihanda para sa kanya. Anak, ang bag ay hindi investment. Papa, hindi mo naiintindihan ang mga ganitong bagay. Mahalagang ipakita ang magandang imahe, lalo na ngayon na pinalalaki ni Miguel ang kumpanya. Tugon niya sa isang tono na kakaiba sa akin, para bang inuulit niya ang mga pinaghandaang salita. Ang parirala na iyon ay nanatili sa isip ko, lalo na ngayon na pinalalaki ni Miguel ang kumpanya. Wala siyang binanggit tungkol sa pag-ibig, kaligayahan sa piling niya o anumang personal. Lahat ay umiikot sa kumpanya. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula akong magbigay ng mas maraming pansin. Tuwing lingguhang tawag namin sa telepono, laging idinidirekta ni Marisa ang usapan tungkol sa mga tagumpay sa negosyo ni Miguel. Pumirma siya ng bagong kontrata sa isang kumpanya ng transportasyon sa Davao. Nag-iisip siyang magbukas ng ika-4 na gasolinahan sa Northern Luzon. Lumalaki ang negosyo ng 20% ngayong taon. Noong Abril 2022, sa isang barbecue ng pamilya, sa bahay ng kapatid kong si Elena, ibang Elena, sister-in-law ko ito, nakarinig ako ng isang usapan na nagpalamig sa aking dugo. Nag-uusap si Marisa at ang kanyang pinsan na si Rocio sa hardin, sa pag-aakalang walang nakakarinig sa kanila. Lumabas ako sa teres para manigarilyo ng aking sigar pagkatapos kumain nang marinig ko ang kanilang mga boses mula sa kabilang panig ng seto, hedge. Pero mahal mo ba talaga siya? Tanong ni Rocio na laging prangka. Rocio, ang pag-ibig ay isang napaka-romantikong konsepto, sagot ni Marisa, na may tawa na tunog kalkulado sa akin. Nag-aalok si Miguel sa akin ng katatagan, seguridad sa ekonomiya. Hindi ba't iyon ang hinahanap ng bawat babae? Bukod pa rito, kapag nagpakasal kami, magiging bahagi ako ng lahat ng ito. Ang kumpanya ay nakapangalan na sa aming dalawa simula noong nakaraang taon. Nanginginig ang kamay ko at nahulog ang sigar sa sahig. Ang kumpanya ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Ginawa ni Miguel si Marisa bilang co-owner ng isang negosyong milyonaryo nang hindi pa sila kasal. Hindi iyon pag-ibig, kundi purong manipulasyon. Ngunit ang mas nagpabigla sa akin ay ang malamig, kalkulado, na tono kung paano nagkuwento ang anak ko tungkol sa lalaking di umano'y magiging asawa niya. Walang init, walang tunay na emosyon.
Nagkuwento siya tungkol sa kanya na parang nagkuwento tungkol sa isang pagkakataon sa negosyo. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising sa aking kama, nakatingin sa kisame, inaalala ang mga senyales na binaliwala ko. Ang labis na gastos ni Marisa ay tumaas ng malaki sa nakalipas na 2 taon. Mga damit na may tatak, mamahaling beauty treatments, magastos na bakasyon na di umano'y binabayaran ni Miguel. Ngunit pinaghihinalaan kong nagmumula sa pondo ng kumpanya na ngayon ay pinagsasaluhan na nila. Naalala ko rin ang isang bagay na mas nakakabahala. Noong Disyembre 2021, nagsimulang magkwento si Marisa tungkol sa seguridad sa pananalapi ng labis. Pa, mahalagang magkaroon ng economic cushion, sabi niya sa akin. Hindi mo alam kung kailan magbabago ang mga bagay. Noong panahong iyon, naisip kong nag-mature na siya, na nagkaroon na siya ng responsibilidad sa pananalapi. Ngayon, napagtanto ko na inihahanda niya ang kanyang kinabukasan sa kapinsalaan ni Miguel. Ngunit ang kanyang mga bagong rutina ang talagang nagpatunog sa lahat ng aking alarma. Noong Mayo 2022, nagsimulang banggitin ni Marisa na marami siyang extra work sa marketing agency kung saan siya nagtatrabaho. Pa, lately masyado akong gabi umuwi, pero marami kaming importanteng proyekto. Sa simula, ipinagmalaki ko ang dedikasyon niya sa trabaho. Gayunpaman, may hindi tama. Isang hapon ng Hunyo, nagpasya akong dumaan sa kanyang opisina para yayain siyang maghapunan. Huwebes noon, alas 7:30 ng gabi, isa sa mga oras na di umano'y nag-o-overtime siya. Ipinagbigay alam sa akin ng receptionist na umalis si Marisa ng alas 5 ng eksakto, gaya ng dati. Ang kasinungalingan na iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Kung hindi siya nagtatrabaho hanggang gabi, saan siya pumupunta sa mga oras na iyon? Sino ang kasama niya sa oras na ninanakaw niya kay Miguel at sa kanilang relasyon? Doon, noong Hulyo 2022, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang batang lalaki na iyon na, sa kabila ng lahat, ay tinrato ako ng may respeto at pagmamahal sa loob ng maraming taon. Hindi karapat-dapat si Miguel na maloko at kung may binabalak na masama ang sarili kong anak, may obligasyon akong moral na tuklasin ito. Nakipag-ugnayan ako kay Mang Tomas, isang pribadong investigador na inirekomenda sa akin ng aking abogado noon pa man. Si Mang Tomas ay 45 taong gulang. Diskreto, propesyonal, at nagtrabaho sa mga kaso ng infidelidad sa negosyo at personal sa loob ng higit sa 20 taon. Don Ramon, naiintindihan ko ang pag-aalala mo, sabi niya sa aming unang pagpupulong sa kanyang opisina sa Maynila. Bilang ama, kailangan mong malaman kung nagiging tapat ang anak mo pareho sa kanyang partner at sa iyo na nagbibigay ng financial support. Ipinaliwanag ko ang aking mga hinala. Ang hindi umiiral na extra hours, ang labis na gastos, ang labis na interes sa kumpanya ni Miguel, ang usapan na narinig ko. Tumango si Mang Tomas ng seryoso. Iimbestigahan ko ang kanyang mga galaw sa susunod na mga linggo. Kung mayroong matutuklasan, hahanapin ko iyon, tiniyak niya sa akin. Ang kanyang bayad ay 3,500 bawat araw, bukod pa sa gastos. Ngunit handa akong magbayad ng anumang halaga para sa kapayapaan ng isip. Kung nagkamali ako, matutuwa ako ng labis. Kung tama ako, kahit papaano, ay makakagawa ako ng informed decisions kung paano magpatuloy. Ang natuklasan ni Mang Tomas sa mga sumunod na linggo ay wawasak magpakailanman sa imahe ko sa aking anak at maghahanda sa akin para sa pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Ang unang mga linggo ng Agosto 2022 ay naging isang emotional roller coaster. Araw-araw, hinihintay ko ang tawag ni Mang Tomas na may bagong tuklas habang sinubukan kong panatilihin ang aking normal na rutina at patuloy na maging ang amang mapagbigay na nagbibigay ng pondo sa buhay ni Marisa kahit na bawat piso na ibinibigay ko ay mabigat sa tiyan ko. Dumating ang unang ulat isang Biyernes ng umaga. Sinusundan ni Mang Tomas si Marisa sa loob ng tetso araw, maingat na idinokumento ang kanyang mga galaw. Ang mga resulta ay nagwasak. Don Ramon, umupo ka bago mo basahin ito, sabi niya sa akin sa telepono mula sa kanyang opisina. Ang anak mo ay hindi nag-o-overtime.
Tuwing Martes at Huwebes kapag di umano'y nagtatrabaho siya hanggang alas 9 ng gabi, umaalis siya sa kanyang opisina ng alas 5 ng eksakto at dumidiretso sa Las Palmeras Residential Building C, 4th floor. Tumigil ang tibok ng puso ko. Alam ko ang complex na iyon. Doon nakatira si Marco Jimenez, ang personal trainer na kinuha ni Marisa 1 taon na ang nakalipas para mag-workout para sa kasal. Isang lalaking 30 taong gulang, moreno, matipuno, na may madaling ngiti na nagpapawala sa ulirat ng mga babae. Gaano katagal siya nananatili doon? Tanong ko, kahit na natatakot na ako sa sagot. Sa pagitan ng 2 at 3 oras sa bawat pagkakataon. Laging umaalis pagkatapos ng alas 8, gulo ang buhok, lukot ang damit. Don Ramon, paumanhin, ngunit walang duda kung ano ang nangyayari sa loob. Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakaupo sa aking kusina sa loob ng 1 buong oras. Hindi gumagalaw, nagpoproseso ng pagtataksil. Hindi lang ako ang sinungalingan niya, kundi niloloko niya si Miguel sa pinakamasamang paraan. Isang lalaking nagmamahal sa kanya, na nagbigay ng pangalan niya sa kumpanya, na nagpaplano ng buhay kasama siya. Ngunit hindi pa tapos si Mang Tomas. Sa mga sumunod na linggo, mas nakakabahala pa ang kanyang mga natuklasan. Naharang niya ang mga usapan sa telepono sa pagitan ni Marisa at Elena, kung saan hayagan silang nag-uusap tungkol sa strategy para sa hinaharap. Sa isang recording noong Agosto 15, 2022, narinig ko ang boses ng ex-wife ko na nagpapayo sa aming anak. Kailangan mong siguraduhin ang posisyon mo bago ang kasal, Marisa. Siguraduhin mong ang pangalan mo ay nasa lahat. Ang bahay, ang mga bank account, ang mga kontrata sa negosyo. Ang mga lalaki ay maaaring maging pabago-bago pagkatapos ng kasal. At ang tugon ni Marisa ay nagpalamig sa aking dugo. Huwag kang mag-alala, ma, may 50% na ako ng kumpanya. Pagkatapos ng kasal, kukumbinsihin ko siyang ilipat din sa akin ang bahay. Napaka-inosente ni Miguel na gagawin niya ang anumang bagay para sa akin. At ano ang nangyayari sa trainer mo? Tanong ni Elena sa isang tono na nagpapabaliktad ng aking tiyan. Si Marco ay libangan lang, ma. Isang valve para makawala. Masyadong formal si Miguel. Masyadong seryoso. Kailangan malaman ng isang lalaki na may karanasan ng kanyang asawa. Sagot ni Marisa, tumatawa. Ang tawa na iyon, ang malupit, kalkuladong tawa na hindi ko kinikilala bilang sa aking munting anak. Nagpabago ba talaga ang aking anak? Patuloy na nangalap si Mang Tomas ng ebidensya noong Setyembre at Oktubre. Mga litrato ni Marisa na pumapasok at lumalabas sa condo unit ni Marco. Mga recording ng mga usapan kung saan nagpaplano sila ng oras para sa kanilang mga pagkikita. Mga talaan ng gastos kung saan gumagamit siya ng pera mula sa kumpanya ni Miguel para bumili ng mamahaling regalo para sa kanyang lover. Isang relo na nagkakahalaga ng 15,000, mga hapunan sa eksklusibong restaurant, pati na rin isang weekend sa isang marangyang hotel sa Tagaytay na justified niya bilang work retreat. Ang pinakamapait na biro ay patuloy kong pinupunduhan ang dobleng buhay na ito. Ang 45,000 buwan-buwan na ipinapadala ko para sa upa ng kanyang condo unit, ang kanyang medical insurance, lahat ay nag-ambag upang panatilihin ang lifestyle na nagpapahintulot sa kanya na lokohin si Miguel ng komportable. Noong Nobyembre 2022, opisyal na inihayag ni Marisa ang kanyang engagement. Nag-organisa si Miguel ng isang romantikong hapunan sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Makati at nag-propose siya sa kanya ng isang singsing na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. Isang 2-carat na solitaire na kumikinang sa kanyang daliri na parang isang malupit na biro. Pa, sobrang saya ko, sabi niya sa akin sa telepono ng gabing iyon na may emosyon na alam kong peke. Si Miguel ang perpektong lalaki para sa akin. Magpapakasal kami sa Setyembre sa susunod na taon. Okay ba sa iyo ang buwan ng Setyembre? Siyempre anak, tugon ko, nilulunok ang aking pait. Naisip na ba ninyo ang budget para sa kasal? Well, sabi ni Miguel maaari kaming gumastos ng hanggang 2,000. Ngunit naisip ko, Papa, napaka-generoso mo palagi sa akin. Maaari mo ba kaming tulungan sa ilang extra expenses? Sobrang gusto kong magkaroon ng kasal ng aking mga pangarap. Siyempre, tanong niya sa akin para sa pera. Hindi lang niya ako tinataksil.
Hindi lang niya niloloko ang lalaking nagmamahal sa kanya, kundi gusto pa niyang punduhan ko ang farce, kasinungalingan. Magkano ang kailangan ninyo? Tanong ko. Alam ko na ang sagot dahil sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya at may bahagi sa akin na gustong makita kung hanggang saan siya aabot. Well, sa simbahan, sa banquet, sa mga bulaklak, sa musika, sa honeymoon, nag-iisip kami ng mga 1,500,000 na dagdag. Huwag kang mag-alala, Marisa. Sasagutin ng Papa ang lahat, sabi ko, at narinig ko ang buntong hininga ng ginhawa niya sa kabilang linya. Nang gabing iyon, pagkatapos kong ibaba ang telepono, kumuha ako ng dobleng whiskey at tinawagan si Mang Tomas. Gusto kong paigtingin mo ang pagbabantay, sabi ko. Kailangan ko ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya ng lahat ng ginagawa niya. Mga litrato, recording, eksaktong petsa, oras. Lahat ng legal mong makukuha. Bakit kailangan mo ng ganoong karaming material? Tanong niya. Dahil popondohan ko ang kasal na ito, Mang Tomas. Babayaran ko ang bawat piso na hihingin niya at pagdating ng tamang oras, kapag malayo na siya para hindi na makabawi, ipapakita ko sa buong mundo kung sino talaga si Marisa Santos. Sa sumunod na mga buwan mula Disyembre 2022 hanggang Agosto 2023, nagpatuloy ako sa pagganap ng aking papel bilang isang mapagbigay at mapagmataas na ama. Binayaran ko ang simbahan, ang parokya ni San Jose, ang banquet sa The Majestic Hotel sa Makati, ang pinakamahal na photographer sa Metro Manila, ang mga imported na bulaklak, ang orkestra ng Dueloy Musikero, pati na rin ang 2 linggong honeymoon sa Maldives na nagkakahalaga ng 450,000. Samantala, idinokumento ni Mang Tomas ang bawat pagkikita kay Marco. Ang huling date ay eksaktong 1 linggo bago ang kasal, noong Setyembre 2, 2023. 3 oras sa condo unit ng trainer, lumabas na gulo ang buhok at lukot ang damit, gaya ng dati. Nang gabing iyon, 1 linggo bago ang kanyang kasal, nagtaksil sa huling pagkakataon ang anak ko sa lalaking kanyang papakasalan at hawak ko ang ebidensya ng lahat. Dumating ang araw, Setyembre 9, 2023, isang maaraw na Sabado, perpekto para sa isang kasal, perpekto para sa isang farce, perpekto para sa isang paghihiganti. Ang Setyembre 9, 2023 ay sumikat na may perpektong asul na langit na tanging ang Makati lang ang maiaalay sa Taglagas. Habang nagbibihis ako ng aking dark gray suit, ang parehong binili ko para sa okasyong ito, hindi ko mapigilang ngumiti ng may ironya. Nag-invest ako ng higit sa 3,500,000 sa farce na ito. At bawat sentimo ay sulit kapag lumabas ang lahat. Ang seremonya sa parokya ni San Jose ay nakaschedule ng 5:00 ng hapon. Dumating ako 1 oras bago para tingnan ang huling detalye at siguraduhin na ang lahat ay perpekto para sa malaking palabas. Ang mga puting bulaklak na imported ay nagdekorasyon sa bawat pew, upuan sa simbahan. Ipinosisyon ng photographer ang kanyang mga gamit at nagsimulang dumating ang 120 bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit. Dumating si Marisa sa isang puting limousine na inupahan ko. Maganda siya sa kanyang silk na wedding dress na nagkakahalaga ng 200,000 na may lace veil na pag-aari ng aking lola. Ang makita siyang napakaganda ay nagdulot sa akin ng kirot ng tunay na sakit. Sa 1 segundo, nakalimutan ng puso kong ama ang lahat ng alam ko tungkol sa kanya. At nakita ko lang ang aking munting anak na nagbago sa isang napakagandang babae. Papa, salamat sa paggawa nito na posible, sabi niya sa akin habang naglalakad kami sa gitnang pasilyo ng simbahan. Ang kanyang braso ay nakaangkla sa akin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang maging nandito ka na kasama ako patungo sa altar. Ang kanyang mga salita ay tila taos-puso, ngunit alam ko ang katotohanan sa likod ng perpektong maskarang iyon. Bawat hakbang na ginawa namin patungo kay Miguel na naghihintay sa tabi ng altar na may nerbiyoso at emosyonal na ngiti ay isang hakbang patungo sa pagtatapos ng kanyang panlilinlang. Nagpatuloy ang seremonya ng walang problema. Ipinahayag ni Miguel ang kanyang mga vows na may luha sa mata, nangangako na mamahalin at poprotektahan si Marisa habang buhay. Tumugon siya ng magagandang salita tungkol sa walang hanggang pag-ibig at katapatan. Mga salita na nakasusuka sa akin dahil alam ko ang ginagawa niya kay Marco, 1 linggo lang ang nakalipas.
Nang ideklara sila ng pari na mag-asawa na, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa makasaysayang simbahan. Kinunan ng flash ng mga kamera ang sandali ng halik at pumalakpak ako tulad ng lahat. Pinapanatili ang aking papel bilang isang mapagmataas na ama hanggang sa huli. Ngunit sa paglipat sa The Majestic Hotel, doon nagsimula ang mga unang palatandaan ng kung ano ang darating. Ang luxury bus na kinuha ko para magdala sa mga bisita ay na-late ng kalahating oras dahil sa problema sa makina. Si Marisa, na hanggang noon ay nanatiling composed, ay nagsimulang ipakita ang kanyang tunay na ugali. Hindi ito katanggap-tanggap, sigaw niya sa event coordinator, isang matandang lalaki na nag-organisa ng daan-daang kasal ng walang problema. Kailangang perpekto ang kasal ko, hindi maaaring magkaroon ng pagkakamali. Sinubukan ni Miguel na pakalmahin siya. Mahal, 30 minuto lang yon. Maiintindihan ng mga bisita. Hindi mo naiintindihan, sumbat niya, na may boses na kasing talim ng basag na kristal. Ito ang kasal ko, ang kasal ng aking mga pangarap. Kailangang maging perpekto ang lahat. Nang makarating sa hotel, nagpatuloy ang mga problema. Hindi gumagana ng maayos ang air conditioning sa pangunahing ballroom. Sa 110 point na bisita na eleganteng nakasuot sa isang saradong espasyo sa panahon ng mainit na Setyembre sa Makati, mabilis na naging hindi matiis ang temperatura. Nagsimulang magpaypay ang mga bisita gamit ang mga menu, nagtanggal ng jacket ang mga babae, at nagsimulang tumulo ang makeup dahil sa pawis. Ayusin ninyo iyan agad, utos ni Marisa sa hotel manager na may authoritative na boses na hindi ko kinikilala bilang sa aking anak. Nagbayad kami ng malaking halaga para sa lugar na ito. Ang manager, na halatang nerbiyoso, ay nagpaliwanag na may mga technician silang nagtatrabaho sa problema, ngunit maaaring tumagal pa ng 1 oras para maayos ng tuluyan. Nagalit si Marisa, ngunit ang tunay na kalamidad ay dumating nang iserve ang hapunan. Nag-order ako ng beef tenderloin bilang pangunahing ulam para sa lahat ng bisita, na malinaw na tinukoy ko na gusto ko ng premium na hiwa. Gayunpaman, dahil sa pagkakamali sa kusina, 80 portions lamang ang naihanda sa halip na ang 150 na kailangan. Paano nangyaring hindi sapat ang pagkain? Bulalas ni Marisa nang lumapit ang chef ng diskreto upang ipaliwanag ang problema. May mga bisita na hindi makakakain ng hapunan sa kasal ko. Ang chef, isang profesional na may dekada ng karanasan, ay nagmungkahi ng mabilis na solusyon. Mabilis na maghanda ng alternatibong chicken dish para sa natitirang mga bisita o mag-serve ng mas maliliit na portions ng tenderloin upang magkasya sa lahat. Ngunit wala na sa sarili si Marisa. Gusto ko eksakto ang in-order ko. 150 premium beef tenderloin. Wala akong pakialam kung gaano katagal iyan. Si Miguel, na halatang hindi komportable sa eksena na ginagawa ng kanyang bagong asawa, ay sinubukan mamagitan. Mahal, marahil ay maaari nating tanggapin ang solusyon ng manok. Maiintindihan ng mga bisita at maaari tayong magpatuloy sa pagdiriwang. Tiningnan siya ni Marisa ng may galit na nagpakilabot sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na tao na nagtatago sa likod ng maskara ng perpektong bride. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Namula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay sa sobrang init. Ikaw din, pinapabayaan mo ako, sigaw niya kay Miguel sa harap ng ilang bisita na nakasaksi sa eksena. Dapat ay perpekto ito. Dapat ay sinusuportahan mo ako. Ang kawawang Miguel ay nanatiling tahimik, halatang nahihiya sa publikong outburst ng kanyang asawa. Nagpalitan ng tingin ng ilang bisita at nakita ko kung paano nagsimulang magbulungan ang ilan tungkol sa kakaibang pag-uugali ng bride. Samantala, pinapanood ko ang lahat mula sa aking mesa. Dahan-dahang humihigop ng aking wine at naghihintay. Bawat pagsabog ng galit ni Marisa, bawat sandali ng tensyon ay parang isang symphony sa aking tainga. Ipinapakita niya ang kanyang tunay na karakter sa harap ng lahat. Naghahanda ng ground para sa alam kong susunod. Sa wakas, ng 11:00 ng gabi, matapos nilang ayusin ang problema sa pagkain at matapos nilang bahagyang ayusin ang air conditioning, nagsimula ang sayawan. Ang orkestra ng 12 musikero na kinuha ko ay nagsimulang tumugtog at ang malabong ilaw
ay lumikha ng isang mas relax na kapaligiran sa ballroom. Ang mga bisita na nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay makapag-e-enjoy na sa party pagkatapos ng oras ng tensyon ay dumiretso sa dance floor. Nagsimula si Marisa at Miguel sa waltz na sinanay nila sa loob ng maraming buwan at sa loob ng ilang minuto tila bumalik ang lahat sa normal. Ngunit alam kong ang pinakamasama ay darating pa. Nakita ko ito sa mata ni Marisa sa paraan ng paminsan-minsan niyang pagtingin sa akin na may halo ng puot at paghamak na matagal na niyang inalagaan. Ang lahat ng tensyon na naipon sa araw, lahat ng problema sa organisasyon ay naging prelude lamang sa kung ano ang darating. Nang kinuha ng DJ ang mikropono at inihayag na nais magsalita ng bride sa mga bisita upang magpasalamat sa kanilang pagdalo, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang sandali na pinaghandaan ko sa loob ng maraming buwan. Umakyat si Marisa sa maliit na stage na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang mikropono na nanginginig ang kamay dahil sa adrenaline at naipong galit at tumingin siya ng direkta sa kinaroroonan ko. Oras na ng katotohanan. Umakyat si Marisa sa stage ng may determinadong hakbang. Ang kanyang wedding dress ay pumapailan lang sa likod niya na parang layag ng isang barko sa bagyo. Kinuha ng mikropono ang tunog ng kanyang humihingal na paghinga habang ipinuposisyon niya ang sarili sa harap ng 150 na bisita na tumigil sa pagsasayaw upang pakinggan ang kanyang mga salita ng pasasalamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sinimulan niya na may boses na sinubukan niyang maging matamis, ngunit nakita kong puno ng tensyon. Gusto kong magpasalamat sa inyo sa pagdalo sa napaka-espesyal na araw na ito para sa amin ni Miguel. Pumalakpak ng magalang ang mga bisita. Si Miguel nakatayo sa paanan ng stage ay tiningnan siya ng may tunay na paghanga, hindi naghihinala sa kung ano ang mangyayari. Ang kapatid kong si Elena, nakaupo sa family table, ay ngumiti ng may pagmamalaki sa kanyang pamangkin. Napakagandang araw ito, kahit na may ilang aberya, patuloy ni Marisa. At napansin ko kung paano unti-unting tumigas ang kanyang boses. Ngunit ganyan ang buhay, di ba? Palaging may mga tao na nagdudulot ng pagkadismaya sa iyo kapag kailangan mo sila. Isang hindi komportabling bulungan ang kumalat sa ballroom. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. Hindi iyon ang karaniwang salita ng pasasalamat na inaasahan nilang marinig sa isang kasal. Huminto si Marisa ng may dramatikong, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa ballroom hanggang sa makita niya ang akin. Sa sandaling iyon, nakakita ako ng isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Isang ngiti na malupit, malamig, na nagbago ng lubusan sa kanyang magandang mukha tungo sa isang bagay na hindi ko makilala. May mga tao na inaakala mong laging nandiyan para sa iyo, na naniniwala kang nagmamahal sa iyo nang walang pasubali. Patuloy niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Ngunit pagkatapos ay matutuklasan mo na ang lahat ay isang kasinungalingan, isang fakade upang itago kung gaano sila kamakasarili at kasama. Ang katahimikan sa ballroom ay naging sepulchral, parang libingan. Tumigil ang mga waiter sa pagseserbisyo ng mga inumin. Ang mga musikero ay nagpalitan ng nerbiyosong tingin. Kumunot ang noo ni Miguel, halatang naguguluhan sa direksyon na tinutungo ng mga salita ng kanyang asawa. "Papa," biglang sabi ni Marisa, itinuturo ako ng direkta gamit ang kanyang daliri habang hawak ang mikropono sa kabilang kamay. "Gusto kong malaman ng lahat kung sino ka talaga." Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko na akala ko ay maririnig ng lahat sa ballroom. Ngunit pinanatili ko ang aking komposisyon, hindi nagbabago ang mukha. Ang aking mga kamay ay matatag na nakalagay sa mesa. Inaasahan ko ang sandaling ito sa loob ng maraming buwan. Inaakala ng lahat dito na ikaw ay isang mapagbigay na ama, isang kagalang-galang na lalaki. Patuloy niya sa boses na tumaas ang lakas. Ngunit alam ko ang katotohanan. Iniwan mo ang aming pamilya noong 8 taong gulang ako. Iniwan mo kami ng walang pera, walang suporta, walang anuman. Ang mga bulungan ay tumindi. Tiningnan ako ng ilang bisita ng may pagtataka at paghamak. Tumayo ang kapatid kong si Elena, halatang handa na ipagtanggol ang aking karangalan, ngunit sumenyas ako sa kanya na manatiling tahimik. Kinailangan naming bumangon ni Mama ng kaming dalawa lang habang nagpapakasaya ka sa ibang babae. Sigaw ni Marisa,
Ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon na tila tunay, ngunit alam kong puro theater lamang. Mga tao ng paghihintay na bumalik ka, mga tao ng paghihintay na maging ang ama na ipinangako mong maging. Umakyat si Miguel sa stage at sinubukan niyang kunin ang mikropono ng marahan. "Huwag mo akong hawakan, mahal," sigaw ni Marisa, biglang lumayo sa kanya. "Ito ay isang bagay na kailangan kong sabihin, isang bagay na matagal ko nang tinatago." Muli siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha na hindi ko alam kung totoo o peke. "At ngayon, nagpakita ka dito sa kasal ko, nagpapanggap na perpektong ama, nagbabayad para sa lahat upang linisin ang iyong konsensya. Ngunit ang pera ay hindi mabubura ang ginawa mo sa amin." Ang ballroom ay lubos na na-shock. Ang ilang bisita ay nagsimula ng tumayo mula sa kanilang mga upuan, halatang hindi komportable sa sitwasyon. Tiningnan ng mga kaibigan ni Marisa siya nang may halo ng takot at paghanga. Ang mga kasamahan ni Miguel ay tila hindi alam kung saan pupunta. "Ikaw ay basura ng lipunan!" Sigaw ni Marisa sa wakas, binibigkas ang bawat salita ng may malupit na katumpakan na tumagos sa hangin na parang bala. "Basura ng lipunan, iyan ang ikaw, isang lalaki na nag-iwan sa kanyang pamilya at pagkatapos ay nagpapanggap na bilhin ang kanyang kapatawaran gamit ang maruming pera." Ang katahimikan na sumunod sa kanyang mga salita ay nakakabingi. 150 katao ang huminto sa paghinga, naghihintay ng reaksyon ko. Si Miguel ay namutla ng tuluyan, tumitingin kay Marisa at sa akin na parang hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya. Ngunit wala akong sinabi. Nanatili akong nakaupo sa aking upuan, ang aking mga kamay ay kalmadong nakalagay sa mesa, at ngumiti ako. Isang maliit, halos hindi napapansin ng ngiti, ngunit naglalaman iyon ng mga taon ng kaalaman na naipon tungkol sa tunay na kalikasan ng aking anak. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking upuan ay dumulas pa atras nang may mahinang tunog sa marble floor. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Naghihintay na sumigaw ako, ipagtanggol ang sarili ko, gumawa ng isang eksena na kasing dramatiko ng kay Marisa. Sa halip, kalmado akong naglakad patungo sa kapatid kong si Elena. Yumuko ako upang halikan siya sa pisngi at bumulong sa kanyang tainga. "Mag-iingat ka." Nagsimula pa lang ito. Pagkatapos ay naglakad ako ng may sukat na hakbang patungo sa likod na pinto ng ballroom, ang parehong ginamit ng mga waiter sa buong gabi. Ang aking ngiti ay lumalawak sa bawat hakbang. Nararamdaman ko ang mga tingin na nakatuon sa aking likod. Naririnig ang mga bulungan na nagsisimulang lumabas, ngunit hindi ako lumingon kahit minsan. Nang makarating ako sa pinto, huminto ako sandali at bahagyang inikot ang aking ulo. Nakita ko si Marisa sa stage, hawak pa rin ang mikropono. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng tagumpay at kasiyahan. Si Miguel ay bumaba sa stage at nakikipag-usap ng mabilis sa ilan sa kanyang mga kaibigan, halatang nahihiya sa eksena na ginawa ng kanyang bagong asawa. Perpekto. Bulong ko sa sarili ko at lumabas ako sa ballroom. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng hotel patungo sa pangunahing labasan, kinuha ko ang aking cellphone. May 3 missed calls ako mula kay Mang Tomas at ilang text messages. "Kumusta? Handa na ba ang plano?" sabi ng huling mensahe. Sumagot ako ng isang salita. "Magsisimula na tayo." Nang gabing iyon, nang dumating ako sa aking condo unit, kumuha ako ng 32 taong gulang na whiskey na itinago ko para sa isang espesyal na okasyon. Umupo ako sa aking terrace, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na kumalat sa harap ko na parang tapestry, at nagtoast ako ng tahimik. Para sa hustisya, sabi ko ng malakas, itinaas ang aking baso patungo sa mga bituin, at para sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Kinabukasan, magsisimula ang pangalawang phase ng aking plano. Tinawid ni Marisa ang line of no return, at ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng mga taon ng kasinungalingan, manipulasyon at kalupitan. Lubos niyang minamaliit ang kanyang matandang ama, iniisip na maaari niya akong hiyain ng publiko ng walang repercussions. Ngunit, gaya ng matutuklasan niya sa lalong madaling panahon, si Ramon Domingo Santos ay hindi isang lalaki na nagpapahintulot na yurakan ng walang tugon.
at ang tugon na inihanda ko sa loob ng maraming buwan ay magiging nakakapinsala. Nang gabing iyon, natulog ako ng mas mahusay kaysa sa nakalipas na mga taon. Alam kong sa wakas ay dumating na ang oras para lumabas ang katotohanan. Noong Lunes, Setyembre 2, 2023, 3 araw pagkatapos ng publikong kahihiyan na dinanas ko sa kasal, nagising ako ng alas 6 ng umaga na may kalinawan sa isip na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng sakit o kalungkutan sa aking puso, tanging isang malamig at kalkuladong determinasyon na nagpupuno sa akin ng enerhiya. Sa almusal, inulit ko sa isip ang bawat hakbang ng plano na pinaperpekto ko sa loob ng maraming buwan. Nagbigay si Mang Tomas sa akin ng kumpletong dossier kasama ang lahat ng kinakailangang ebidensya. Mga litrato na may petsa ng pagbisita ni Marisa sa condo unit ni Marco, mga recording ng mga nakakapinsalang usapan kay Elena, mga talaan ng bangko na nagpapakita kung paano niya ginamit ang pera ng kumpanya ni Miguel upang punduhan ang kanyang mga extramarital adventures. Ang una kong aksyon ay tawagan ang bangko kung saan nakadomiciled ang buwanang bayad ng upa sa condo unit ni Marisa. Kinausap ko ng direkta ang aking personal na manager, si Carmen Delgado, na kilala ako sa loob ng higit sa 20 taon. Magandang umaga, Carmen. Kailangan kong kanselahin agad ang domiciliation ng upa sa condo unit sa Regina Street. Account number 7601825678906. Sabi ko sa isang kalmado ngunit matatag na boses. Siyempre, Senyor Santos. May problema ba sa property? Tanong ni Carmen sa kanyang karaniwang profesional na tono. Sabihin na nating mayroong pagbabago ng family circumstances. Kailangang tumigil agad ang domiciliation, sagot ko. Kailangan ko ring kanselahin ang automatikong bayad ng medical insurance at ang buwanang allowance na 45,000 sa account ng aking anak. Nanatiling tahimik si Carmen sa loob ng ilang segundo, nagpoproseso ng mga implikasyon ng aking mga kahilingan. Senyor Santos, naiintindihan ko na maselan ang mga bagay na ito. Sigurado ka ba na gusto mong ipagpatuloy ang lahat ng mga cancellation na ito? Ganap na sigurado, Carmen, at kailangan kong maging epektibo ang lahat bago matapos ang araw na ito. Napakabuti, senyor. Ipapadala ko sa iyo ang mga dokumento ng kumpirmasyon bago mag-alas 6 ng hapon. Ang pangalawa kong tawag ay sa travel agency, kung saan ako nag-reserve at nagbayad ng buo para sa honeymoon ni Marisa at Miguel sa Maldives. Ang biyahe ay nakaschedule na magsimula sa Huwebes, Setyembre 14, 2 araw lamang ang lumipas. Magandang umaga, ako si Ramon Domingo Santos at kailangan kong kanselahin agad ang reservation number ML7849-2023 para sa 2 tao sa Conrad Maldives Rangali Island Resort. Ipinaliwanag ko sa customer service agent. Hayaan mong tingnan ko ang reservasyon mo, Senyor Santos. Nakikita ko na magsisimula ang biyahe sa Makalawa. Sa kasamaang palad, ang mga cancellation na mas mababa sa 72 oras ay may kaakibat na penalty na 18% ng kabuuang halaga. Wala akong pakialam sa mga penalty, sagot ko ng matatag. Gusto ko ang kumpleto at agarang cancellation at gusto kong maipagbigay alam ng opisyal sa mga guest na kinansela ang reservasyon ng orihinal na nagbayad. Naiintindihan ko, senyor. Ang cancellation ay ipoproseso agad at ipapadala ang notifikasyon sa email address na rehistrado ng mga guest. Ang pangatlong tawag ay ang pinakanakakapagbigay kasiyahan sa lahat. Nakipag-ugnayan ako sa kumpanya ng pribadong medical insurance kung saan ako may kontrata ng family plan na sumasakop kay Marisa sa loob ng higit sa 10 taon. Magandang umaga, ako si Ramon Santos, policy number SA567893. Kailangan kong tanggalin agad ang aking anak na si Marisa Santos mula sa family coverage. Ipinagbigay alam ko sa representante. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan ng pagtanggal, Senyor Santos? Tanong ng empleyado. Ang beneficiary ay hindi na tumutugon sa mga family requirements upang mapanatili ang coverage. Sagot ko ng may malamig na legal na katumpakan. Ang pagtanggal ay kailangang maging epektibo agad. Naiintindihan, Senyor. Ipoproseso ang pagtanggal ngayon din at ang bagong policy ng walang beneficiary ay magiging aktibo simula bukas. Habang ginagawa ko ang mga tawag na ito, nakatanggap ako ng ilang text messages at missed calls.
Ang ilan ay mula sa kapatid kong si Elena, nag-aalala sa nangyari sa kasal. Ang iba ay mula sa mga kamag-anak at kaibigan na nakasaksi sa palabas at gustong malaman ang aking bersyon ng mga pangyayari. Ngunit ang mensahe na pinakainteresado ako ay mula kay Mang Tomas. Don Ramon, sinusubukan ka ni Miguel na kontakin. Mukhang gusto niyang makipag-usap sa iyo ng personal. Nagpasya akong balewalain ang lahat ng komunikasyon sa ngayon. Kailangan ng aking plano na maramdaman muna ang mga unang kahihinatnan ng aking mga aksyon bago ang anumang usapan o paliwanag. 2:00 ng hapon, habang kalmado akong nag-lunch sa paborito kong restaurant sa Historical Center, natanggap ko ang unang desperadong tawag mula kay Marisa. "Papa, ano ang ginawa mo?" Sigaw niya sa kabilang linya na may boses na hysterical na naging musika sa aking tainga. Tumawag sa akin ang bangko na sinasabing kinansela nila ang bayad ng upa at sinasabi ng travel agency na kinansela ang honeymoon namin. "Magandang umaga, Marisa," sagot ko ng may sadyang kalmado habang hinihiwa ang aking sirloin. "Kumusta ang unang araw mo bilang may asawa? Huwag ka na munang mag-sarcasm. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari." Patuloy siyang sumisigaw. Ang kanyang boses ay nabasag sa desperasyon. "Alam mo anak, pagkatapos ng magandang talumpati mo noong Sabado ng gabi, nagkaroon ako ng oras para magnilay tungkol sa relasyon natin bilang mag-ama," sabi ko ng dahan-dahan, sinisipsip ang bawat salita. "At dumating ako sa konklusyon na tama ka. Ako ay basura ng lipunan at ang basura ng lipunan ay hindi dapat nagpupondo sa buhay ng mga taong napakagaling at self-sufficient na tulad mo." "Pero Papa, hindi ko gustong sabihin." Nagsimula siyang magbulol-bulol. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa pagmamakaawa. "Oh, pero naniniwala ako na gusto mong sabihin iyon," putol ko sa kanya. "Sa katunayan, sinabi mo iyon sa harap ng 150 saksi. Napakalinaw at napakapubliko. At alam mo ba, Marisa, pinalaya mo ako. Pinalaya mo ako mula sa obligasyon na patuloy na punduhan ang buhay ng isang taong nag-iisip sa akin na basura ng lipunan." "Pakiusap, Papa. Stress lang sa kasal. Nerbiyoso ako. Hindi ako nag-iisip ng malinaw." Pagmamakaawa niya, ang lahat ng kanyang dating pagmamataas ay naglaho. "Ang stress ay isang kakaibang bagay." Nag-isip ako ng malakas. "Nagpapahintulot iyon sa mga tao na ipakita ang kanilang tunay na karakter at ipinakita mo ang sa iyo ng napakalinaw noong Sabado ng gabi." "Pero ang honeymoon, wasak na si Miguel. Sinasabi niyang pinagtatawanan kami ng kanyang mga kaibigan." Sigaw niya ng desperado. "Ah, oo, si Miguel," sabi ko na may peking pag-aalala. "Kawawang bata, dapat ay napaka-awkward para sa kanya na ang kanyang bagong asawa ay gumawa ng ganoong palabas sa sarili niyang kasal. Talagang dapat ko siyang kausapin para humingi ng paumanhin dahil sa pagpapalaki ng isang anak na napaka-expressive." "Huwag kang maglakas loob na kausapin si Miguel," bulalas ni Marisa at nakita ko ang tunay na takot sa kanyang boses. "Bakit naman hindi, mahal? Mayroon bang hindi mo gustong malaman niya tungkol sa iyo?" Tanong ko ng may inosenteng pag-aaral. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal sa loob ng ilang segundo. Naririnig ko ang kanyang humihingal na paghinga. Naiisip ko ang kanyang isip na nagtatrabaho ng mabilis. Sinusubukan na kalkulahin kung ano ang alam ko at kung ano ang hindi ko alam. "Papa, pakiusap," sabi niya sa wakas na may maliit at basag na boses. "Maaari ba nating ayusin ito? Maaari tayong mag-usap bilang mga adulto." Hinihingi ko ang paumanhin ko sa sinabi ko. Wala ako sa lugar. "Oh, Marisa," nagbuntong hininga ako ng may drama. "Ang paghingi ng paumanhin ay maganda, ngunit ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. At ikaw, aking mahal na anak, ay matututunan ang leksyon na iyon sa pinakadirektang paraan na posible." "Ano ang ibig mong sabihin dyan?" tanong niya na may boses na halos hindi marinig. "Ang ibig kong sabihin, ang iyong komportable at pinondohan ng papa na buhay ay opisyal ng tapos. Mula ngayon, ikaw at ang iyong asawa ay kailangang mag-isa bilang ang independyente at matagumpay na mag-asawa na malinaw na kayo." "Pero Papa, hindi mo ito maaaring gawin. Anak mo ako," sigaw niya ng desperado. "Oo, anak kita," sumang-ayon ako.
Ngunit isa ka ring 28 taong gulang na may asawa na babae na nagpakita ng publiko na hindi mo ako nirerespeto o pinahahalagahan. Kaya ngayon, oras na para ipakita mo na kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ko agad. Alam kong susubukan niya akong tawagan ng paulit-ulit sa mga susunod na oras, ngunit kailangan kong maramdaman niya ang kumpletong desperasyon bago magpatuloy sa susunod na phase ng plano. Nang hapong iyon, tinapos ko ang lahat ng banking transactions at legal na dokumento. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, opisyal na nawala kay Marisa ang kanyang subsidized condo unit, ang kanyang medical insurance, ang kanyang buwanang allowance, at ang kanyang dream honeymoon. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na bomba ay sasabog pa, at kapag nangyari iyon, wawasakin nito hindi lang ang kanyang kasal, kundi ang buong buhay ng kasinungalingan na kanyang binuo. Ang Martes, Setyembre 13, ay sumikat na kulay abo at maulan na para bang gusto ng panahon sa Maynila na samahan ang mood na alam kong malapit ng sumakop sa buhay ng aking anak. Habang nag-aalmusal ako ng kape at toast, pinanood ko kung paano dumausdos ang mga patak ng ulan sa bintana ng aking kusina. Bawat isa ay nagdadala ng isa pang piraso ng fakad na binuo ni Marisa sa loob ng maraming taon. Alas 9 ng umaga ng eksakto, dinayal ko ang numero ni Mang Tomas mula sa aking landline. Ang kanyang boses ay naging alerto at naghihintay ng sumagot siya sa pangalawang ring. Don Ramon, hinihintay ko ang tawag mo. Paano tayo magpapatuloy sa pangalawang phase? Tanong niya nang walang pasubali. Oras na para makipag-ugnayan kay Miguel. Sagot ko na may parehong determinasyon na naramdaman ko noong nakaraang araw. Ngunit kailangan kong gawin mo iyon ng anonymous gaya ng pinlano natin. Gamitin mo ang prepaid phone na binili mo noong nakaraang buwan. Naiintindihan? Ipadala ko ba muna ang mga litrato sa email o mas gusto mong kausapin siya ng direkta? Ang tawag muna, nagpasiya ako pagkatapos mag-isip ng ilang segundo. Kailangan kong maging handa siya sa emosyon para sa kung ano ang makikita niya. Kung ipapadala natin ang ebidensya ng walang prior notice, baka mag-reaksyon siya ng pabigla-bigla at masira ang buong proseso. May karanasan si Mang Tomas sa paghawak ng maselang sitwasyon bilang pribadong investigador. Alam niya kung paano dosify ang impormasyon upang mapalaki ang impact nang hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang collateral damage. Paulit-ulit naming sinuri ang script ng usapan sa nakalipas na mga linggo. Anong oras ko siya tatawagan? Tanong ni Mang Tomas. Alas 11 ng umaga. Sapat na huli para maging nasa opisina siya. Ngunit sapat na maaga para magkaroon siya ng buong araw upang iproseso ang impormasyon. Kinalkula ko sa isip. At tandaan, kailangan mong maging tunog na parang isang taong taus-pusong nagmamalasakit sa kanyang kapakanan, hindi tulad ng isang blackmailer o isang naghihiganti. Siyempre, ipapakilala ko ang sarili ko bilang isang taong may mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang asawa at mas gusto kong manatiling anonymous dahil sa mga kadahilanan ng personal na seguridad. Ibinaba ko ang telepono at nagtungo sa aking study kung saan nakaorganisa ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Mang Tomas sa loob ng maraming buwan. Mga litrato na may petsa ng eksaktong oras ni Marisa na pumapasok at lumalabas sa gusali ni Marco na tugma sa kanyang di umano'y extra hours. Mga talaan ng tawag sa telepono sa pagitan niya at ng personal trainer. Mga invoice ng mamahaling restaurant na binayaran gamit ang corporate card ng kumpanya ni Miguel sa panahon ng mga romantikong hapunan na hindi kasama ang kanyang fiancé. Ang pinaka nakakapinsalang piraso ng puzzle ay isang audio recording na nakuha ni Mang Tomas sa pamamagitan ng isang contact sa gym kung saan nagtatrabaho si Marco. Sa recording na iyon, may petsang Setyembre 5, 2023, 4 na araw lamang bago ang kasal, malinaw na maririnig si Marisa na kausap sa telepono ang isang kaibigan. Siyempre hindi ko mahal si Miguel sa ganong romantiko at matinding paraan, sabi ng kanyang boses na may lamig na nagpatindig ng balahibo ko noong una ko itong narinig. Pero matatag siya, mayaman, at ginawa niya akong co-owner ng kumpanya. Pagkatapos ng kasal, magkakaroon ako ng kumpletong access sa lahat ng account. Ito ay isang long-term investment, naiintindihan mo. At pagkatapos ay ang bahagi na alam kong lubos na wawasak kay Miguel. Si Marco ay ibang bagay.
Sa kanya, nakararamdam ako ng tunay na init, authentic chemistry. Iyon ang kailangan ko para hindi mabaliw sa isang napaka-practical na kasal. 11:11 ng eksakto, nag-ring ang telepono ko. Si Mang Tomas iyon, kinukumpirma na katatapos lang niya sa usapan kay Miguel. Ano ang reaksyon niya? Tanong ko agad. Eksaktong gaya ng inaasahan namin, sagot ni Mang Tomas na may tono na naghahalo ng propesyonal na kasiyahan at tunay na awa. Una, shock, pagkatapos, pagtanggi, pagkatapos, galit, at sa wakas, isang uri ng desperadong pagpapasakop. Hiniling niya sa akin na ipadala ang lahat ng ebidensya sa kanyang personal na email. May binanggit ba siya tungkol sa agarang pagharap kay Marisa? Pinayuhan ko siyang huwag gawin iyon hanggat hindi niya nasuri ang lahat ng ebidensya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang maging lubos na sigurado sa mga katotohanan bago gumawa ng anumang irreversible na desisyon. Pumayag siyang maghintay hanggang bukas. Perpekto, bulong ko. Nararamdaman kung paano nagkasya ang mga piraso ng puzzle eksakto gaya ng pinlano ko. Ipadala mo sa kanya ang lahat ng material ngayong hapon, mga litrato, recording, financial records, petsa, oras, lahat. Nang hapong iyon, habang inihahanda ni Mang Tomas ang package ng ebidensya na wawasak sa kasal ng aking anak, nakatanggap ako ng ilang tawag pa mula kay Marisa. Ang kanyang tono ay nag-evolve mula sa histerya noong nakaraang araw tungo sa isang bagay na mas malapit sa kalkuladong desperasyon. Papa, nag-iisip ako sa sinabi mo kahapon. Sinimulan niya sa kanyang pang-apat na tawag sa araw. Sinusubukan na maging makatuwiran at mature. Tama ka sa pagkagalit sa akin. Ang pag-uugali ko sa kasal ay hindi katanggap-tanggap at hindi mapangatwiranan. Natutuwa akong malaman na nagkaroon ka ng oras para magnilay, sagot ko. Pinapanatili ang isang neutral na tono. Nakausap ko si Mama tungkol sa lahat ng ito, patuloy niya. At nakita kong sinusunod niya ang isang prepared script. Pinaunawa niya sa akin na idinidirekta ko ang aking frustration sa maling tao. Palagi kang nandyan para sa akin, pinupunduhan ang aking pag-aaral, ang aking condo unit, tinutulungan ako kapag kailangan ko. Oo. At ano ang opinyon ni Elena tungkol sa pag-uugali mo noong Sabado? Tanong ko ng may tunay na pag-usisa. Sinasabi ni Mama na marahil ay naiimpluwensyahan ako ng kanyang resentment sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Inamin niya na may maliit na boses. Sinasabi niyang oras na para bumuo ako ng sarili kong opinyon tungkol sa relasyon natin bilang mag-ama. Interesante. Sinusubukan ni Elena na mag-damage control. Marahil ay natatakot na baka ibunyag ko ang ilan sa mga usapan na ni-record ni Mang Tomas kung saan pinapayuhan niya si Marisa tungkol sa kung paano manipulahin si Miguel sa pananalapi. Sa tingin ko ay napakatalino iyan ng iyong ina, komento ko ng tuyo. At anong mga plano mo para ipakita ang bagong maturity at perspective na ito? Well, naisip kong maaari tayong mag-lunch bukas, tayo lang dalawa, para mag-usap bilang mga adulto at para makahingi ako ng paumanhin ng naaangkop sa aking pag-uugali. Bukas ay maaaring komplikado, sadyang nagsinungaling ako. Mayroon akong ilang mahahalagang commitments na hindi ko maaaring kanselahin. Pakiusap, Papa, bulalas niya. At ang lahat ng kanyang maingat na binuo na composure ay gumuho agad. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Ang mga bagay kay Miguel ay tense simula noong nangyari sa kasal. Tense sa anong paraan? Tanong ko na may peking pag-aalala ng ama. Nag-a-acting siya ng kakaiba, malayo. Kagabi, halos hindi niya ako kinausap at umalis siya para magtrabaho ngayong umaga nang hindi nag-aalmusal sa akin. Isang bagay na hindi niya ginagawa. Siyempre, nag-a-acting siya ng kakaiba. Katatanggap lang niya ng nakakapinsalang impormasyon tungkol sa babaeng pinakasalan niya. 4 na araw lamang ang nakalipas. Marahil ay dumadaan siya sa lahat ng stages ng emotional grief. Marahil ay pinoproseso rin ni Miguel ang nangyari sa kasal. Iminungkahi ko na may huwad na awa. Dapat ay napaka-awkward para sa kanya na saksihan ang palitan na iyon sa pagitan natin. Eksakto! Bulalas ni Marisa, kumakapit sa paliwanag na iyon na parang isang lifeline. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong ayusin ang mga bagay sa iyo. Kung makikita niya na naayos na namin ang aming mga pagkakaiba
baka bumalik sa normal ang mga bagay. Naiintindihan ko ang lohika mo, sabi ko ng dahan-dahan. Ngunit Marisa, ang ilang salita ay hindi maaaring bawiin. Ang ilang aksyon ay may permanenteng kahihinatnan. Pero Papa, anak mo ako! Sigaw niya ng desperado. Kailangan mo akong patawarin. Pamilya ay pamilya. Oo! Sumang-ayon ako na may mahinang boses na sadyang kaibahan sa kanyang hysterical tone. Ang pamilya ay pamilya at ang mga pamilya ay nagtutulungan, nagrerespetuhan, nagmamahalan ng walang pasubali. Hindi ba? Oo, eksakto yun ang sinusubukan kong sabihin sa'yo. Kaya, tulungan mo akong maunawaan ang isang bagay, Marisa. Patuloy ko sa parehong mabagal na tono. Kung ang pamilya ay pamilya, kung ang mutual respect ay napakahalaga, bakit mo pinili na hiyain ako ng publiko sa halip na kausapin ako ng pribado tungkol sa anumang resentment na mayroon ka? Ang katahimikan ay tumagal sa loob ng ilang segundo. Naririnig ko ang kanyang hindi regular na paghinga sa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin, bulong niya sa wakas. Para bang sumabog bigla ang lahat ng naipong pressure sa loob ng maraming taon. Pressure na naipon sa loob ng maraming taon, inulit ko. Tumutukoy ka ba sa pressure na tanggapin ang aking financial support habang lihim mo akong hinahamak? Hindi iyon, protesta niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi kasing kumbinsido kaysa dati. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, Marisa. Ipaliwanag mo sa akin kung paano ang isang taong nagrerespeto at nagmamahal sa akin bilang pamilya ay maaring magtago ng ganoong karaming resentment sa loob ng mahabang panahon at pagkatapos ay sumabog sa pinakamalupit na paraan na posible sa pinakapublikong sandali na posible. Isa pang mahabang katahimikan. Sa pagkakataong ito, nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basag at maliit. Wala akong magandang paliwanag, Papa. Alam ko lang na nagkamali ako at gagawin ko ang anumang bagay upang bawiin iyon. Alam ko, mahal, sabi ko na may tunay na lambing na nagulat maging sa akin. Ngunit ang ilang bagay ay hindi maaaring bawiin, maaari lamang harapin ang mga kahihinatnan at matuto mula sa mga ito. Ano ang ibig sabihin niyan para sa atin? Tanong niya na may boses na halos hindi marinig. Ibig sabihin, bukas ay magiging isang napakahalagang araw para sa iyo at kay Miguel, misteryosong sagot ko. At pagkatapos ng bukas, maaari tayong mag-usap tungkol sa kung paano muling buuin ang ating relasyon sa ganap na tapat na mga pundasyon. Ibinaba ko ang telepono, alam kong sa loob ng mas mababa sa 24 na oras, ang maingat na binuo na mundo ni Marisa ay guguho ng lubusan. Ang Miyerkules, Setyembre 14, ay nagsimula sa isang mapanlinlang na katahimikan na nagpaalala sa akin ng mga sandali ng ganap na katahimikan na nauuna sa pinaka-nakakapinsalang lindol. Habang nagkakape ako sa terrace, pinapanood kung paano nililiwanagan ng mga unang sinag ng araw ang mga bubong ng Maynila. Alam ko na sa isang lugar sa lungsod, sinusuri ni Miguel Morales Cruz sa ikatlo o ika-4 na pagkakataon ang kumpletong dosye na natanggap niya mula kay Mang Tomas noong nakaraang hapon. Alas 8:30 ng umaga, nag-vibrate ang telepono ko na may text message mula kay Mang Tomas. Target, kinumpirma ang pagtanggap ng material, nakikitang emotional response kahit sa email. Humihiling ng urgent meeting upang linawin ang mga karagdagang detalye. Ngumiti ako habang binabasa muli ang mensahe. Ang propesyonal na katumpakan ni Mang Tomas ay laging nagpapahanga sa akin, ngunit sa partikular na kasong ito, ang kanyang kakayahan na panatilihin ang emotional distance habang humahawak ng napakapagsabog na impormasyon ay eksakto ang kailangan ko. Agad akong sumagot. Pahintulutan ng pagpupulong, neutral na lokasyon, Cafe Central, Plaza de Armas, 10:30 a.m. Panatilihin ang bahagyang anonymity hanggang masuri ang kanyang emotional state. Habang nagbibihis ako para umalis, hindi ko mapigilang maramdaman ang kakaibang halo ng pag-asam at kalungkutan. Sa isang banda, malapit na akong masaksihan ang tiyak na pagbagsak ng konstruksyon ng kasinungalingan na binuo ng aking anak sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda,
hindi ko maaaring balewalain na isang inosenteng binata ang malapit nang makita ang kanyang mga pangarap ng kaligayahan sa kasal ay masira dahil sa taong pinagkakatiwalaan niya. 10:00 ng eksakto, ipinuwesto ko ang sarili ko ng strategically sa isang cafeteria na matatagpuan sa tapat ng Cafe Central, kung saan maaari kong malinaw na mapanood ang pagpupulong sa pagitan ni Mang Tomas at Miguel nang hindi nakikita. Umorder ako ng kape at croissant. Bagaman alam kong malamang na hindi ko gagalawin ang alinman sa dalawa. Dumating si Miguel manang minuto late at ang kanyang itsura ay agad akong binigla. Ang binata, tiwala at elegante na nakilala ko sa loob ng maraming taon ay nagbago sa isang taong hindi ko makilala. Ang kanyang sweet na karaniwang walang mancha ay lukot na parang natulog siya habang suot iyon. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, nagpapahiwatig ng isang gabi ng insomnia at luha. Ang kanyang buhok na karaniwang suklay ay gulo. Nakaupo na si Mang Tomas sa isang diskretong mesa sa likuran nang pumasok si Miguel sa kafe. Nakita ko kung paano bahagyang tumayo ang investigador upang batiin siya, itinuro ang walang laman na upuan sa harap niya. Umupo si Miguel ng may mekanikal na paggalaw na parang isang automaton. Bagaman hindi ko marinig ang usapan mula sa aking posisyon, ang body language ng dalawang lalaki ay nagkuwento sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Nagsalita si Mang Tomas ng may sukat na mga galaw at seryosong ekspresyon. Paminsan-minsan ay itinuturo ang isang Manila folder na inilagay niya sa mesa. Si Miguel ay tumango ng paulit-ulit, nanginginig ng malinaw ang kanyang mga kamay habang sinisipat ang mga dokumento na malinaw niyang kinikilala bilang authentic. Sa isang partikular na sandali, nakita ko kung paano inilagay ni Miguel ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo. Hinawakan iyon na parang gusto niyang pigilan iyon na sumabog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paraan na walang duda na tahimik siyang umiiyak. Yumuko si Mang Tomas. Kinakausap siya ng may tila nakakaaliw, ngunit matatag na tono. Ang pagpupulong ay tumagal ng eksaktong 47 minuto. Nang matapos iyon, nakipagkamay si Miguel kay Mang Tomas na may ekspresyon na naghahalo ng desperadong pasasalamat at malalim na sakit. Lumabas siya sa kafe na naglalakad na parang isang lalaki na katatanggap lang ng terminal diagnosis. 20 minuto pagkatapos, nakipagkita sa akin si Mang Tomas sa aking observation location. Kumusta ang takbo? Tanong ko nang walang pasubali. Bagaman ang kanyang ekspresyon ay nagbigay na sa akin ng pangunahing sagot. Wasak, ngunit nagpapasalamat, sagot ni Mang Tomas na umupo sa harap ko. Sa simula, sinubukan niyang tanggihan ang ebidensya. Naghahanap ng mga alternatibong paliwanag para sa bawat litrato, bawat record, bawat recording. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang audio recording ng Setyembre 5, gumuho ng lubusan ang kanyang fasad. Ang recording kung saan nagkuwento siya tungkol sa kasal bilang isang long-term investment. Eksakto iyon. Agad niyang kinilala ang boses ni Marisa at nang marinig niya ang bahagi tungkol kay Marco bilang kanyang tunay na init, nagsimula siyang umiyak ng walang kontrol. Kwento ni Mang Tomas na may seryosong ekspresyon. Ikinuwento niya sa akin na sa loob ng mga huling buwan, napansin niya ang mga pagbabago sa pag-uugali niya, ngunit itinuro niya iyon sa stress ng pag-organisa ng kasal. Anong uri ng pagbabago? Malamig na pisikal na pakikitungo, kawalan ng interes sa mga usapan tungkol sa kinabukasan ng kumpanya, hindi maipaliwanag na mga gastos na justified niya bilang personal na investment, paliwanag ni Mang Tomas. Ikinumpisal din niya sa akin na sa panahon ng honeymoon na plinano nila, nagpilit siya na magkaroon ng magkahiwalay na kwarto upang mapanatili ang romance. Ang impormasyon na iyon ay nagulat sa akin. Kahit ako, sa lahat ng aking kawalan ng tiwala sa mga motibasyon ni Marisa, ay hindi naisip na aabot siya sa ganoong kalalim na kalkuladong lamig. May ibinigay ka bang payo sa kanya kung paano magpatuloy? Tanong ko. Inirekomenda ko sa kanya na kumonsulta sa isang abogado na specialized sa diborsyo bago harapin si Marisa, lalo na dahil lumilitaw siya bilang co-owner ng kumpanya at maaring subukang kunin ang kalahati ng mga asset sa kaso ng paghihiwalay, paliwanag ni Mang Tomas.
Iminungkahi ko rin sa kanya na tipunin niya ng diskreto ang lahat ng mahahalagang dokumento sa pananalapi bago niya malaman na alam niya ang katotohanan. May binanggit ba siya tungkol sa pakikipag-usap sa akin? Oo, paulit-ulit niyang tinanong ako tungkol sa aking pagkakakilanlan at kung paano ko nakuha ang lahat ng impormasyon na iyon. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong mapagkakatiwalaang sources na mas gusto na manatiling anonymous. Ngunit ang lahat ng material ay nakalap para sa mga kadahilanan ng proteksyon sa kanya, hindi paghihiganti sa kanya. Bahagya siyang naniwala. Siya ay isang matalinong tao. Don Ramon, naghihinala siya na may isang taong malapit sa pamilya ang kasangkot. Ngunit sa sandaling ito, masyado siyang wasak sa emosyon upang imbestigahan ang koneksyon na iyon. 12:00 ng tanghali, habang nag-a-lunch ako sa bahay, natanggap ko ang unang hysterical call mula kay Marisa. "Papa, nag-a-acting si Miguel ng ganap na kakaiba." Sigaw niya nang hindi man lang bumabati. Umalis siya sa bahay kaninang umaga nang hindi sinasabi kung saan siya pupunta at nang sinubukan kong tawagan siya, direktang ipinadala niya ako sa voicemail. Marahil ay may mahalagang trabaho siyang aatupagin, iminungkahi ko ng may peking katahimikan. Ang mga unang araw pagkatapos ng kasal ay maaaring nakaka-stress para sa mga batang entrepreneurs. Hindi iba ito, iginiit niya na may boses na nasa bingit ng histerya. Kagabi, hindi niya ako hinawakan kahit isang beses. Nasa iisang kama kami at parang hindi ako nakikita. Marisa, marahil ay dapat mo siyang kausapin ng direkta tungkol sa mga pag-aalala na ito. Pinayuhan ko siya na may tono ng ama. Ang tapat na komunikasyon ang pundasyon ng anumang matagumpay na kasal. Sinubukan ko siyang kausapin, ngunit sa tuwing tinatanong ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya, tinitingnan niya ako sa isang paraan na natatakot ako, ikinumpisal niya. At nakita ko na ang kanyang takot ay ganap na tunay. Takot? Sa anong uri? Tanong ko ng may morbid curiosity. Parang may natuklasan siyang kakilakilabot tungkol sa akin at naghihintay siya ng tamang sandali upang harapin ako. Bulong niya na may nanginginig na boses. At mayroon bang kakilakilabot na maaaring natuklasan niya? Tanong ko ng may studied innocence. Ang katahimikan na sumunod sa tanong ko ay tumagal ng halos 30 segundo. Ito ay isang katahimikan na puno ng guilt, takot, at ang kakilakilabot na pag-unawa na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay maaaring magkatotoo. "Papa, bakit mo ako tinatanong niyan?" Sagot niya sa wakas na may maliit at takot na boses. "Dahil kung nag-aalala ka na may natuklasan ang iyong asawa na kakilakilabot, ipinahihiwatig niyan na mayroong matutuklasan." Sagot ko na may matinding lohika. "Wala akong ginawang masama," protesta niya. Ngunit ang kanyang protesta ay tila desperado at hindi nakakumbinsi, maging sa sarili niya. Kung gayon, wala kang dapat ikabahala. Tapos ko na may kalmado na alam kong mababaliw sa kanya. Ang tapat na mga kasal ay nakakaligtas sa anumang hindi pagkakaunawaan. "Papa, kailangan mo akong tulungan." Pagmamakaawa niya. Iniiwan ang anumang pagpapanggap ng dignidad. Kung nag-iisip si Miguel na gumawa ng isang bagay na drastic, kailangan ko ang suporta mo. Kailangan mong kausapin siya at ipaliwanag sa kanya na ang pamilya natin ay hindi tulad ng tila. "At ano ang dapat kong ipaliwanag ng eksakto?" Tanong ko ng may tunay na pag-usisa. Na mahal ko siya, na ang sinabi ko sa kasal ay bunga ng stress, na tayo ay isang normal na pamilya na may normal na problema. "Marisa," sabi ko na may mahina ngunit matatag na boses, "hindi ako maaaring magsinungaling sa iyong asawa tungkol sa kalikasan ng ating relasyon. Magiging lubos na hindi tapat iyon sa kanya at karapat-dapat siyang malaman ang kumpletong katotohanan tungkol sa babaeng pinakasalan niya." "Ano ang ibig mong sabihin sa kumpletong katotohanan?" Tanong niya na may boses na halos hindi marinig. "Ang ibig kong sabihin, kung may mga tanong si Miguel tungkol sa iyong karakter, ang iyong katapatan, o ang iyong kakayahan na maging tapat at committed na asawa, hindi ako magsisinungaling upang protektahan ka mula sa mga kahihinatnan ng sarili mong desisyon." Ang hikbi ng takot na lumabas sa kanyang lalamunan ay nagkumpirma sa akin na lubos niyang naintindihan ang mensahe. "Papa, pakiusap," bulong niya. "Anak mo ako." "Oo,"
Sumang-ayon ako na may mahinang boses na sadyang kaibahan sa kanyang hysterical tone. Anak kita, at yan ang dahilan kung bakit hindi ko papayagan na patuloy kang mabuhay sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan at manipulasyon. Oras na para harapin mo ang katotohanan tungkol sa sarili mo, Marisa. At oras na para malaman din ni Miguel ang katotohanan na iyon. Hihingi siya sa akin ng diborsyo. Sigaw niya ng desperado. Iyon! Sagot ko ng simple at direkta. Iyon ay magiging desisyon niya. At anuman ang maging desisyon niya, iyon ang tama para sa kanya. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ko agad. Alam kong ang susunod na mga oras ay magiging crucial at hindi ko maaaring pahintulutan na ang mga desperadong pagmamakaawa ni Marisa ay magpabago sa aking resolusyon. Ang domino ay nagsimula ng bumagsak at wala ng paraan upang pigilan ang chain of events na ako mismo ang nagsimula. Ang Huwebes, Setyembre 15, 2023 ay isang petsa na maaalala ko magpakailanman, hindi lamang dahil ito ang araw na sa wakas ay lumabas ang katotohanan mula sa mga anino, kundi dahil ito ang sandali na nasaksihan ko kung paano gumuho ang isang buhay na binuo sa mga pundasyon ng panlilinlang na may lakas ng isang demolisyon. Alas 7 ng umaga, nagring ang telepono ko na may pagpupumilit ng isang fire alarm. Si Elena yon, ang kapatid ko, na bihirang tumawag sa akin ng maaga maliban kung may isang bagay na urgent. Don Ramon, ano ba ang nangyayari? Tanong niya ng walang pasubali. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Katatawag lang sa akin ni Elena, ang aking ex-wife, na hysterical, sinasabing may nervous breakdown si Marisa at may kinalaman ka rito. Magandang umaga, Elena. Sagot ko ng may sadyang katahimikan habang nagsisilbi ako ng unang kape ng araw. Ano ba ang eksaktong sinabi sa iyo ni Elena? Sinasabi niya na umuwi si Miguel kagabi na may folder na puno ng mga litrato at dokumento na hinarap niya si Marisa ng mga akusasyon ng infidelity at lubos na wasak si Marisa, mabilis na ikinuwento ni Elena. Sinasabi rin niya na pinutol mo ang lahat ng financial support na ibinibigay mo sa kanya at naghihinala sila na ikaw ang nasa likod ng buong sitwasyon na ito. At ano ang opinyon mo sa lahat ng ito? Tanong ko. Taos-pusong interesado na malaman ang pananaw ng aking kapatid. Nanatiling tahimik si Elena sa loob ng ilang segundo bago sumagot. Don Ramon, kilala ko ang pamangkin ko simula pa noong ipinanganak siya. Kilala ko rin ang uri ng ina na naging si Elena sa loob ng lahat ng taon na ito. At higit sa lahat, kilala kita. Kung umabot ka sa punto na putulin ang komunikasyon kay Marisa, dahil may natuklasan ka talagang seryoso. Ang kanyang intuisyon ay laging matalas at muli siyang tumama ng may surgical precision. Elena, sa mga susunod na araw, maraming version ng istorya na ito ang magpapakalat, maingat kong ipinaliwanag sa kanya. Hinihiling ko na panatilihin mo ang isang open mind at hukumin mo ang mga katotohanan kapag nakuha mo na ang lahat ng impormasyon na available. Ang mga katotohanan ay magsasabi para sa kanilang sarili. Sagot ko na iniiwasan ang magbigay ng mga tukoy na detalye. Ngunit sinisiguro ko sa iyo na ang lahat ng nangyayari ay direktang kahihinatnan ng mga desisyon na malayang ginawa ni Marisa sa loob ng maraming buwan kung hindi man taon. Alas 9 ng umaga, tinawagan ako ni Mang Tomas na may ulat tungkol sa gabi ng paghaharap sa pagitan ni Miguel at Marisa. Don Ramon, kinuntak ako ni Miguel kagabi pagkatapos niyang kausapin ang kanyang asawa. Sinimulan ni Mang Tomas na may propesyonal ngunit may pag-unawa na tono. Binigyan niya ako ng autorisasyon na ibahagi sa iyo ang mga detalye ng nangyari. Isinasaalang-alang na lubos siyang naghihinala sa iyong partisipasyon sa lahat ng ito. Paano umunlad ang paghaharap? Tanong ko. Inihahanda ang sarili ko sa isip na makinig sa mga detalye na alam kong magiging nakakapinsala. Noong Pebrero 2024, 5 buwan pagkatapos ng paunang pagbagsak, nakatanggap ako ng impormasyon na natapos na ni Miguel ang lahat ng legal na proseso at umalis na ng tuluyan patungong Chile. Lubos niyang nabawi ang kanyang business stake, na ibenta ang kanyang mga property sa Pilipinas at pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanyang dating buhay. Doon, noong Marso 2024, ginawa ko ang desisyon na matagal ko nang pinag-iisipan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng sakit at pagtataksil, sa kabila ng publikong kahihiyan na dinanas ko, anak ko pa rin si Marisa,
At bilang ama, may responsibilidad akong mag-alok sa kanya ng pagkakataon para sa tunay na redemption. Direkta ko siyang tinawagan sa kanyang cellphone isang Martes ng hapon. Ang kanyang boses nang sumagot siya ay hindi ko makilala, walang sigla, walang enerhiya, parang sa isang taong lubos na nawalan ng pag-asa. Marisa, si Papa ito, sabi ko ng simple. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 1 minuto. Naririnig ko ang kanyang hindi regular na paghinga. Naiisip ko siyang nagpoproseso ng shock ng pagtanggap ng tawag ko pagkatapos ng 6 na buwan ng ganap na katahimikan. Papa, bulong niya sa wakas. At ang isang salita na iyon ay naglalaman ng mga taon ng sakit, pagsisisi at desperasyon. Gusto kong pumunta ka sa bahay ko sa Sabado ng hapon. Kailangan nating mag-usap, sabi ko sa isang tono na hindi tumatanggap ng negosasyon. Magbibigay ka ba? Magbibigay ka ba ng isa pang pagkakataon? Tanong niya na may boses na napakaliit at vulnerable na nagpaalala sa akin ng 8 taong gulang na anak na siya bago sinimulan ni Elena ang kanyang gawa ng manipulasyon. Bibigyan kita ng pagkakataon na kumita ng pangalawang pagkakataon, maingat kong tinama siya. Ngunit magkakaroon iyon ng napakatukoy at hindi mapag-aalinlangan ng mga kondisyon. At kung mabibigo ka sa alinman sa mga kondisyon na iyon na ang huling usapan na magkakaroon tayo sa ating buhay. Tinatanggap ko ang anumang kondisyon, sagot niya agad nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang mga ito. Sa Sabado, 4:00 ng hapon, pumunta kang mag-isa. Walang Elena, walang abogado, walang tagapamagitan, ikaw lang at ako ang mag-uusap bilang mga adult tungkol sa kung paano mo muling mabubuo ang iyong buhay mula sa wala, ipinaliwanag ko sa kanya. Nandoon ako, Papa. Nangangako ako sa iyo, sabi niya na may determinasyon na hindi ko narinig sa kanyang boses sa loob ng maraming taon. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking terrace, nakatingin sa sunset ng Maynila at nag-iisip tungkol sa usapan na magaganap sa loob ng ilang araw. Hindi iyon magiging isang madali o emosyonal na reconciliation, ito ay magiging isang mahigpit na kontrata sa pagitan ng isang ama na natutong magtatag ng mga limit at isang anak na kailangang matuto ng pinakapangunahing leksyon tungkol sa responsibilidad, katapatan at personal na dignidad. Ang mga kondisyon na ipapataw ko sa kanya ay magiging mahigpit ngunit makatarungan. Patuloy na psychological treatment, matatag at tapat na trabaho, kumpletong financial independence, at ang patuloy na pagpapakita sa loob ng isang buong taon na maaari siyang mabuhay bilang isang integridad at responsableng tao. Alam kong magiging pinakamahirap na taon iyon sa buhay ni Marisa, ngunit alam ko rin na iyon ang magiging tanging tunay na pagkakataon niya upang maging ang babae na laging may potensyal siyang maging bago lubos na sirain ng mga kasinungalingan at manipulasyon ang kanyang karakter. Ang Sabado ang magpapasya kung handa ba talaga ang anak ko na gawin ang kinakailangang trabaho upang maging karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon o kung nawala na niya magpakailanman ang kakayahan na magbago ng tunay. Ang Sabado, Marso 16, 2024, ay dumating na may gintong liwanag na katangian ng tagsibol sa Maynila na nasaksihan ang napakaraming mapagpasyang sandali sa buhay ko. Habang naghahanda ako ng kape para sa 2 tao sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi ko mapigilang maramdaman ang isang kakaibang halo ng nerbiyos at determinasyon. Ang usapan na ito ang magiging definisyon hindi lamang ng kinabukasan ng aking relasyon kay Marisa, kundi pati na rin kung mayroon ba talaga siyang kakayahan na magbago sa ibang tao. 4:00 ng eksakto, narinig ko ang doorbell ng aking condo unit. Nang buksan ko ang pinto, nahirapan akong kilalanin ang babae sa harap ko. Nabawasan ng hindi bababa sa 10 kilolon si Marisa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail nang walang anumang uri ng styling product. Nakasuot siya ng worn-out jeans at isang basic na puting kamiseta na malamang ay binili niya sa isang second-hand store. Ngunit ang pinakanakakabigla ay ang kanyang mukha. Nawala ang lahat ng pagmamataas at petulance na nagpapakilala sa kanyang personalidad sa loob ng maraming taon, pinalitan ng isang tunay na kapakumbabaan na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. "Kumusta, Papa?" sabi niya na may mahinang boses. Nananatili ang tingin sa baba na parang isang bata na alam na gumawa siya ng isang bagay na kakilakilabot na mali. "Marisa,
Pumasok ka at umupo ka sa sala, sagot ko na may neutral na tono. Itinuro ang sofa kung saan kami nagkaroon ng napakaraming mababaw na usapan sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa gilid ng upuan, ang kanyang mga kamay ay naka-entwine sa kanyang mga tuhod. Naghihintay na ako ang magsimula. Ang kanyang body posture ay malinaw na nagpapahiwatig na naiintindihan niya ang kabigatan ng sitwasyon at wala siyang intensyon na subukang manipulahin o kontrolin ang usapan. Bago tayo magsimula, gusto kong maunawaan mo ang isang bagay na fundamental. Sinimulan ko, umupo sa paborito kong armchair sa harap niya. Hindi ito isang usapan sa pagitan ng isang ama na automatikong nagpapatawad sa kanyang anak. Ito ay isang usapan sa pagitan ng dalawang adult, kung saan ang isa sa kanila ay kailangang magpakita na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon pagkatapos niyang lubos na ipagkanulo ang tiwala ng isa. Naiintindihan ko, Papa, bulong niya nang hindi itinaas ang tingin. Naiintindihan mo ba talaga, Marisa? Dahil sa loob ng 22 taon, nabuhay ka na may seguridad na anuman ang gawin mo. Laging may isang taong magliligtas sa iyo mula sa mga kahihinatnan. Ang nanay mo noong bata ka, ako noong teenager at young adult ka, si Miguel noong nagpakasal ka. Ang safety net na iyon ay wala na. Ipinaliwanag ko sa kanya ng may kalinawan na hindi tumatanggap ng hindi pagkakaunawaan. Alam ko, sagot niya, at sa unang pagkakataon ay itinaas niya ang tingin upang makita ang akin. Ang 6 na buwan na ito ay ang pinakamahirap sa buhay ko, ngunit din ang pinaka-educational. Kinailangan kong harapin kung sino talaga ako kapag wala akong pera ng ibang tao na sumusuporta sa akin. Ikwento mo sa akin kung paano ka nabubuhay ng eksakto, hiling ko. Kailangan kong malaman ang mga konkretong detalye ng kanyang karanasan. Simula Enero, nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng sapatos na tinatawag na Calzados Miranda sa Recto Street. Sinimulan niya ang kanyang kwento nang may katapatan na nagulat sa akin. 8 oras araw-araw, Lunes hanggang Sabado, nagbebenta ng sapatos sa mga turista at lokal sa halagang 18,000 buwan-buwan. Nakakapagod, patuloy na masakit ang aking mga paa at tinatrato ako ng ilang customer na parang invisible ako. Umuwi si Miguel ng alas 6 ng hapon na may lahat ng dokumentasyon na ibinigay namin sa kanya. Nakita niya si Marisa na naghahanda ng hapunan, nag-a-acting ng ganap na normal. Hiniling niya sa kanya na umupo sa sala dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang mahalagang bagay. Ikinuwento ni Mang Tomas na may cinematic detail. Paano siya nagreaksyon sa simula? Sa simula, sinubukan niyang panatilihin ang composure. Nang ipakita niya sa kanya ang mga unang litrato ni Marisa na pumapasok sa gusali ni Marco, nag-alega siya na normal na personal training sessions iyon. Ngunit nang inilagay niya ang audio recording ng Setyembre 5 o gumuho ng lubusan ang kanyang fasad, naiisip ko ng malinaw ang eksena. Si Marisa, nakikinig sa sarili niyang boses, naglalarawan ng kanyang kasal bilang isang long-term investment at nagkukumpisal ng kanyang tunay na init para kay Marco. Ang takot at kahihiyan na dapat niyang naramdaman nang mapagtanto niya na ang kanyang pinakamatalik at mapanlinlang na mga salita ay nakunan at nadokumento. Anong mga argumento ang ginamit niya upang ipagtanggol ang sarili? Patuloy kong tinanong. Sa simula, ganap na pagtanggi. Pagkatapos nag-alega siya na ang recording ay kinuha sa labas ng konteksto, na ito ay isang hypothetical conversation, na hindi siya kailanman nagkaroon ng seryosong intensyon na lokohin siya, detalye ni Mang Tomas. Ngunit nang ipakita sa kanya ni Miguel ang financial records ng mga romantikong hapunan na binayaran gamit ang corporate card ng kumpanya, ang mga regalo na binili para kay Marco, ang mga hotel reservation, ang lahat ng kanyang defensive strategy ay naglaho. At pagkatapos, nagbago siya ng tactics ng lubusan. Nagsimula siyang umiyak ng hysterical, sinasabing nagkamali siya ng kakilakilabot na nalilito siya dahil sa stress ng kasal, na si Marco ay walang kabuluhan sa kanya, patuloy ng investigador. Nagmakaawa siya ng kapatawaran, nangako na puputulin ang lahat ng kontak kay Marco. Nag-alok pa siyang isuko ang kanyang bahagi sa kumpanya bilang isang gesture of good faith. Paano tumugon si Miguel sa mga pagmamakaawa na ito? Nang may lamig na nagulat, maging sa akin na nagmumula sa isang taong napakabata.
inamin ni Mang Tomas. Sinabi niya sa kanya na ang problema ay hindi lamang ang pisikal na infidelity, kundi ang kalkulado at sinungaling na kalikasan ng kanyang buong pag-uugali. Partikular niyang binanggit ang recorded conversation kung saan nagkwento siya tungkol sa kasal bilang isang financial transaction. Ang tugon na iyon ay nagpuno sa akin ng kakaibang halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Pagmamalaki dahil nagpakita si Miguel ng mas maraming moral na lakas kaysa sa inaasahan ko. Kalungkutan dahil isang 35 taong gulang na binata ang kinailangang mag-mature ng brutal sa isang gabi lamang. Ano ang kanyang huling desisyon? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Sinabi niya sa kanya na tapos na ang kasal, na hindi siya maaaring magpatuloy na mamuhay sa isang taong lubos na nawalan siya ng tiwala. Binigyan niya siya ng 24 oras upang umalis sa bahay na pinagsasaluhan nila at ipinagbigay alam niya sa kanya na sisimulan niya agad ang divorce proceedings. Paano natapos ang usapan? Nagkaroon si Marisa ng kumpletong panic attack, hyperventilation, walang kontrol na pag-iyak, mga banta ng self-harm. Kinailangan ni Miguel na tawagan si Elena para kunin siya. Umalis siya sa bahay at natulog sa isang hotel. Tapos ni Mang Tomas, 11:00 ng umaga, nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang telepono ko. Si Marisa iyon, ginagamit ang telepono ni Elena dahil na-block ko ang kanyang numero pagkatapos ng aming mga usapan noong nakaraang mga araw. Papa, pakiusap, sagutin mo ako. Sigaw niya agad. Ang kanyang boses ay wasak dahil sa oras ng pag-iyak. Tapos na ang lahat. Iiwanan ako ni Miguel. Sinasabi niyang hihingi siya sa akin ng diborsyo. Marisa, huminga ka ng malalim. Sabi ko sa kanya na may kalmado na kaibahan ng husto sa kanyang histerya. Ikwento mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Alam niya ang lahat. Humihigbi siya ng walang kontrol. Mayroon siyang mga litrato, recording, dokumento. Alam niya ang tungkol kay Marco. Alam niya ang tungkol sa mga hapunan. Alam niya ang lahat tungkol sa pera ng kumpanya. At totoo ba ang alam niya? Tanong ko nang may sadyang lambing. Wala na iyan ngayon, sigaw niya ng desperado. Ang mahalaga ay wasak ang kasal ko, na mawawala sa akin ang lahat, ang bahay, ang kumpanya, ang aking reputasyon. Marisa, obserba ko na may clinical coldness. Napaka-interesante na ang una mong pag-aalala ay ang mga pagkawala sa material. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa sakit na idinulot mo sa isang lalaking nagmamahal sa'yo? Siyempre nag-aalala ako kay Miguel, protesta niya, bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Pero Papa, kailangan mo ang tulong ko. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong ipaliwanag sa kanya na maaari akong magbago. Magbago ng ano eksakto? Tanong ko. Lahat. Ang pag-uugali ko, ang mga attitude ko, ang mga pagkakamali ko. Nagbulol-bulol siya. Maaari kong putulin ang lahat ng kontak kay Marco. Maaari kong isuko ang bahagi ko sa kumpanya. Maaari akong mag-therapy ng mag-asawa kahit ano pa ang kinakailangan. Marisa, naniniwala ka ba talaga na maaaring magtiwala muli si Miguel sa isang taong nagpakita na kayang panatilihin ang isang dobleng buhay sa loob ng maraming buwan? Tanong ko ng may brutal na katapatan. Pero ang mga tao ay maaaring magbago. Iginiit niya ng desperado. Maaari kong ipakita sa kanya na iba ako, na maaari akong maging asawa na kailangan niya, ang asawa na kailangan niya, o ang asawa na kailangan mong maging para mapanatili ang iyong lifestyle. Sumalungat ako. Ang katahimikan na sumunod sa tanong ko ay nagbunyag. Kahit sa gitna ng kanyang emotional crisis, napagtanto ni Marisa na masyado niyang nabunyag ang kanyang tunay na motibasyon. Papa, pakiusap, bulong niya sa wakas na may basag na boses. Anak mo ako, hindi mo ako maaaring tulungan sa pinakamahirap na sandali ng buhay ko. Marisa, tinutulungan na kita sa loob ng 28 taon. Sagot ko na may tunay na kalungkutan. Binigyan kita ng pera, suporta, walang pasubali na pag-ibig. Pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon. Ngunit hindi kita matutulungan na makatakas mula sa mga kahihinatnan ng sarili mong desisyon kapag ang mga desisyon na iyon ay lubos na nasaktan ang mga inosenteng tao. Pero mawawala sa akin ang lahat.
Sigaw niya ng hysterical. Oo! Sumangayon ako ng simple at direkta. Mawawala sa iyo ang lahat ng binuo mo sa kasinungalingan at ang pagkawala na iyon ay magiging pagkakataon mo upang matuklasan kung sino ka talaga kapag wala ka ng financial security ng iba na sumusuporta sa iyo. Ano ang gagawin ko? Saan ako titira? Paano ako magpapatuloy? Tanong niya na may tunay na takot. Gagawin mo ang ginagawa ng milyon-milyong adult na tao araw-araw, sagot ko. Maghahanap ka ng trabaho, mag-uupa ka ng isang condo unit na kaya mong bayaran, babayaran mo ang sarili mong bills, at matututo kang mabuhay kasama ang mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Hindi ko kaya mag-isa, humihikbi siya. Kung gayon, oras na para matuto ka, tapos ko. Dahil Marisa, sa unang pagkakataon sa iyong adult life, mag-iisa ka talaga. Wala ang pera ko, wala ang pera ni Miguel, wala ang manipulasyon ng iyong ina. Ikaw lang ang haharap sa katotohanan ng kung ano ang nilikha mo. Ibinaba ko ang telepono at nanatili akong nakaupo sa aking kusina sa loob ng isang buong oras. Nagpoproseso ng halo ng emosyon na gumugulo sa aking dibdib. Kasiyahan sa makita na ang hustisya ay sa wakas ay nanaig. Kalungkutan para sa binata na nawalan ng kanyang mga romantikong ilusyon at isang malalim na kalungkutan para sa anak na nawala sa akin magpakailanman, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Nang hapong iyon, tinawagan ako ni Miguel ng direkta sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang buong sitwasyon na ito. Don Ramon, sabi niya, na may mature voice na wala sa kanya 1 linggo lang ang nakalipas. Sa tingin ko, oras na para mag-usap tayo. Ang usapan kay Miguel ng hapong iyon ng Huwebes ay isa sa pinakamahirap sa buhay ko. Hindi dahil sa conflict o paghaharap, kundi dahil sa lalim ng sakit na narinig ko sa boses ng binata na hanggang 1 linggo lang ang nakalipas ay naging son-in-law ko at nagrepresenta sa akin ng pag-asa na makahanap ng tunay na kaligayahan ang anak ko. Don Ramon, kailangan kong malaman mo na hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa iyo. Sinimulan ni Miguel na may kontroladong boses, ngunit puno ng emosyon. Naiintindihan ko na kumilos ka upang protektahan ako mula sa isang sitwasyon na maaaring nagpatuloy sa loob ng maraming taon nang hindi ko nalalaman. Miguel, bago ang lahat, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo. Sagot ko ng may lubos na katapatan. Hindi dahil sa pagbubunyag ng katotohanan, kundi dahil sa hindi kita binalaan bago ka umabot sa altar. Alam ko ang ginagawa ni Marisa at dapat ay nakahanap ako ng paraan upang ipaalam sa iyo bago mo siya pinakasalan. Bakit hindi mo ginawa? Tanong niya ng walang paninisi, tanging may tunay na pag-usisa dahil kailangan kong maging lubos na sigurado sa aking mga hinala. Dahil kailangan ko ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya na hindi maaaring tanggihan o misinterpret. At dahil kung tapat ako sa sarili ko, gusto kong umabot si Marisa nang napakalayo sa kanyang panlilinlang na hindi niya maaaring justified ang kanyang mga aksyon bilang menor o panandali ang pagkakamali. Inamin ko nang may katapatan na mahirap bigkasin. Nauunawaan ko ang iyong posisyon, sagot niya pagkatapos ng ilang segundo ng pagninilay. Bagaman kailangan kong aminin na mas gusto ko sanang malaman ang katotohanan bago ko bigkasin ang aking mga vows. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ko. Binabago ang paksa tungo sa mas praktikal na mga konsiderasyon. Nakipag-ugnayan na ako sa aking abogado, si Fernando Ruiz Moreno. Bukas din, sisimulan ko ang divorce proceedings dahil sa adultery na may ebidensya. Mayroon akong lahat ng kinakailangang dokumentasyon salamat sa investigasyon na ipinagawa mo, paliwanag ni Miguel na may determinasyon na nagpahanga sa akin. Sisikapin ko ring simulan ang mga legal na proseso upang mabawi ang business stake na ibinigay ko kay Marisa. Magiging komplikado yan sa legal na paraan, sinasabi ni Fernando na hindi. Isinasaalang-alang na mayroon kaming documentary proof na ginamit niya ang pondo ng kumpanya upang pondohan ang kanyang extramarital relationship. Iyan ay malversation ng conjugal assets. Detalye niya na may legal na kaalaman na mabilis niyang nakuha sa huling buwan na oras.
At anong mga plano mo sa long term? Alis ako ng Pilipinas, Don Ramon. Inihayag niya na may katatagan na hindi tumatanggap ng pagtatalo. Mayroon akong business offer sa Chile na matagal ko nang pinag-iisipan. Ito ang perpektong oras upang palawakin ang kumpanya internationally at iwanan na ang lahat ng ito. Ang kanyang desisyon ay nagpuno sa akin ng hindi inaasahang kalungkutan. Si Miguel ay sa loob ng maraming taon ay parang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Ang kanyang pag-alis ay hindi lamang nagrepresenta sa pagtatapos ng kasal sa aking anak, kundi pati na rin ang pagkawala ng isang relasyon na lubos kong pinahahalagahan. Kailan mo balak umalis? Tanong ko. Sa sandaling maresolba ang mga legal na aspeto ng diborsyo, tinatantya ni Fernando na sa lahat ng available na ebidensya, maaari kaming magkaroon ng resolusyon sa loob ng mas mababa sa 3 buwan, kinalkula niya. Sa Enero 2024, inaasahan kong maging established na sa Santiago. Miguel, gusto kong malaman mo na palagi kitang ituturing na bahagi ng aking pamilya. Ano man ang nangyari kay Marisa, sabi ko ng may tunay na emosyon. Salamat, Don Ramon. Malaking bagay iyon sa akin, sagot niya. At nakita ko na pinipigilan niya ang luha. Naging mas ama ka sa akin sa loob ng mga tao na ito kaysa sa sarili kong ama bago siya namatay. Pagkatapos ng usapan na iyon, nanatili akong nag-iisip tungkol sa mga guho na naiwan pagkatapos ng pagsabog, isang wasak na kasal, isang batang entrepreneur na napilitang umalis sa kanyang bansa, isang pamilya na fragmented, at sa gitna ng lahat, ang anak ko na humaharap sa pinaka-nakakapinsalang kahihinatnan ng kanyang buhay. Sa sumunod na Asko na buwan, mula Oktubre 2023 hanggang Marso 2024, pinanood ko mula sa malayo kung paano naganap ang kumpletong pagbagsak ng buhay na binuo ni Marisa. Si Elena, ang aking ex-wife, ay panapanahong nag-uulat sa akin tungkol sa kanyang kalagayan. Hindi dahil sa tunay na pag-aalala para sa aking emotional well-being, kundi dahil kailangan niyang maintindihan ko ang laki ng crisis upang manipulahin ako tungo sa isang reconciliation. Don Ramon, nakatira sa sofa ko ang anak mo sa loob ng 2 buwan. Ikinuwento sa akin ni Elena sa isa sa aming pinaka-tense na usapan sa telepono. Hindi siya makahanap ng trabaho dahil nasa psychological treatment siya para sa severe depression at panic attacks. Ang mga gamot ay nagpapahirap sa kanya na halos hindi siya makapag-function araw-araw. Nakakakuha ba siya ng sapat na profesional na tulong? Tanong ko, dahil sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang aking paternal instinct. Oo, nakikita niya si Dr. Carmen Vega sa University Hospital, sessions 2 beses sa isang linggo, ngunit sinasabi ng mga doktor na magiging mahabang proseso iyon. Paliwanag ni Elena sa isang tono na nag-o-oscillate sa pagitan ng tunay na pag-aalala at kalkuladong manipulasyon. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pumunta sa ilang interview, ngunit kapag tinatanong siya ng mga employer tungkol sa gap sa kanyang resume pagkatapos ng kanyang nabigong kasal, nawawalan siya ng kontrol sa emosyon. Bukod pa rito, ang iskandalo ng diborsyo ay kumalat sa mga profesional na circles sa Maynila. Wasak ang kanyang reputasyon, detalyado ni Elena, ng malupit. At saan ka nakatira? Umuupa ako ng kwarto sa isang shared apartment sa Sampaloc sa halagang 3,500 buwan-buwan. Naghahati kami ng kusina at banyo sa 2 university students na kalahati ng edad ko. Patuloy niya ng walang drama, ipinapaliwanag lang ang mga katotohanan. Nagluluto ako ng sarili kong pagkain, naglalaban ng sarili kong damit, binabayaran ko ang sarili kong bills sa unang pagkakataon sa adult life ko. Ano ang pakiramdam mo sa pamumuhay ng ganyan? Sa simula, kakila-kilabot, inamin niya na may katapatan na nagpabago sa akin sa kabila ng aking emotional defenses. Umiiyak ako gabi-gabi sa unang mga linggo. Nakakaramdam ako ng kahihiyan, galit, na parang hindi makatarungan ang pagtrato sa akin ng mundo. Ngunit tinulungan ako ni Dr. Vega na maunawaan na ang mga damdaming iyon ay nagmumula sa isang mentality of privilege na hindi ko kailanman kinuwestiyon. Nagpapatuloy ka ba sa psychological therapy? Oo, 2 session sa isang linggo kay Dr. Carmen Vega sa University Hospital. Binabayaran ko ang mga session gamit ang sarili kong pera, 2 TDs 500 bawat isa,
na nangangahulugang isang mahalagang bahagi ng aking sahod ang napupunta sa treatment. Paliwanag niya na may mathematical precision na nagpakita na natuto siyang humawak ng isang tunay na budget. Ngunit kailangan iyon, kinailangan kong i-unlearn ang mga pattern of behavior na binuo ko sa loob ng maraming dekada. Anong uri ng mga pattern? Ang emotional manipulation, ang compulsive lying, ang pakiramdam na karapat-dapat ako sa mga bagay nang hindi nagtatrabaho para sa kanila, ang kawalan ng kakayahan na tanggapin ang responsibilidad para sa aking mga aksyon. Inisa-isa niya na may self-awareness na hindi niya kailanman ipinakita noon. Kinailangan ko ring harapin ang katotohanan na tinrato ko si Miguel bilang isang object, hindi bilang isang tao na may sariling damdamin at karapatan. Ang pagbanggit niya kay Miguel ay nagpadama sa akin ng kirot ng panibagong sakit. Mayroon ka bang anumang kontak sa kanya simula nang umalis siya patungong Chile? Wala, at hindi ako dapat magkaroon, agad niyang sagot. Ipinaliwanag sa akin ni Dr. Vega na ang anumang pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanya ay magiging isang paraan ng pagpapatuloy sa aking manipulative patterns. Karapat dapat siyang bumuo ng isang bagong buhay nang walang interference mula sa taong nagtaksil sa kanya ng lubos. At ano ang tungkol kay Marco? Pinutol ko ang lahat ng kontak sa kanya. Agad pagkatapos akong harapin ni Miguel, sabi niya na may matatag na boses. Binago ko ang aking exercise routine. Iniwasan ko ang mga lugar kung saan ko siya maaaring makita. Tinanggal ko ang kanyang numero ng telepono. Ang relasyon na iyon ay simptom ng mas malalim na problema sa aking karakter na kailangan kong ayusin bago ako magkaroon ng anumang uri ng malusog na romantikong relasyon. Marisa, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang napakadirekta, sabi ko, naghahanda para sa pinakamahirap na bahagi ng aming usapan. Naiintindihan mo ba talaga ang laki ng pinsala na idinulot mo hindi lang kay Miguel kundi sa buong pamilya? O sinasabi mo lang ang iniisip mo na gusto kong marinig? Nanatiling tahimik siya sa loob ng ilang minuto at nakita ko kung paano niya pinoproseso ang tanong. Nang sumagot siya sa wakas, nanginginig ang kanyang boses sa tunay na emosyon. Papa, sa loob ng mga buwan na ito, nagkaroon ako ng oras upang suriin ang bawat desisyon na ginawa ko sa loob ng nakaraang mga taon. Naiintindihan ko na hindi lang ako nagtaksil kay Miguel, kundi ginamit kita bilang isang personal bank habang lihim kitang hinahamak. Naiintindihan ko na ang paghiya sa iyo sa sarili kong kasal ay ang pinakamalupit at hindi mapapatawad na aksyon na maaari kong nagawa. Nagsimula siya. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Magpatuloy. Hiling ko. Kailangan kong marinig ang lahat. Naiintindihan ko na sinira ko ang buhay ng isang mabuting tao na taos-pusong nagmamahal sa akin, na sinira ko ang reputasyon ng ating pamilya, na sinayang ko ang lahat ng pagkakataon na ibinigay mo sa akin upang maging isang mas mabuting tao. Patuloy niya na humihikbi. At naiintindihan ko na wala sa maaari kong gawin ngayon ang makakabawi sa pinsala na iyon. Maaari lamang akong magtrabaho upang maging ibang tao, upang hindi na ako magdulot ng ganoong sakit sa mga taong mahal ko. At handa ka bang gawin ang trabaho na iyon, anuman ang maging desisyon ko na patawarin ka o hindi? Oo, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa wakas, ay naintindihan ko na ang pagiging isang mas mabuting tao ay hindi isang bagay na ginagawa ko upang makakuha ng kapatawaran o benepisyo. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin dahil sa moral na responsibilidad sa mga taong nasaktan ko at sa sarili ko. Sa sumunod na oras, itinatag namin ang mga tukoy na kondisyon para sa kanyang posibleng redemption. Patuloy siyang magtatrabaho sa mga tapat na trabaho na binabayaran ng sarili niyang pagsisikap. Pananatilihin niya ang kumpletong financial independence sa loob ng minimum na 1 taon bago tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa akin. Magpapatuloy siya sa psychological therapy hanggat pareho silang maniwala ng kanyang doktora na natapos na niya ang kanyang proseso ng personal na transformation. Mas mahalaga, kailangan niyang magpakita ng pare-parehong mga aksyon sa loob ng 12 buwan na nakabuo siya ng tunay na empathy, katapatan, at personal na responsibilidad. Walang agarang emosyonal na reconciliation,
Walang automatikong kapatawaran dahil sa mga family ties. Marisa, gusto kong maunawaan mo na ang ating relasyon ay hindi na babalik sa kung ano ito noon. Ipinaliwanag ko sa kanya sa pagtatapos ng aming usapan. Masyadong maraming nangyari, masyadong maraming tiwala ang nawala. Ngunit kung magpapakita ka sa susunod na taon na nagbago ka talaga, maaari tayong bumuo ng isang magkaibang relasyon batay sa mutual respect at kumpletong katapatan. Naiintindihan ko, Papa, at tinatanggap ko ang mga kondisyon na iyon. Sagot niya na may determinasyon na tila authentic. Kung gayon, tatawagan kita isang beses sa isang buwan upang suriin ang iyong pag-unlad, hindi hihigit o hindi hihigit. Ang natitira ay ganap na nakasalalay sa iyo. Tapos ko. Nang umalis siya ng hapong iyon, nanatili ako sa aking terrace. Nag-iisip tungkol sa kakaibang pakiramdam ng maingat na pag-asa na naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon. Nakita ko ang isang bagay sa mata ng aking anak na hindi naroroon sa loob ng mga dekada, tunay na kapakumbabaan at ang determinasyon ng isang tao na sa wakas ay tinamaan na at handang bumangon mula doon. Ngayon, 8 buwan pagkatapos ng usapan na iyon, patuloy si Marisa na nagtatrabaho sa tindahan ng sapatos, patuloy na nabubuhay ng independyente, patuloy sa therapy, at patuloy na tinutupad ang bawat isa sa mga kondisyon na itinatag namin. Ang aming relasyon ay iba, mas formal, hindi gaanong emosyonal, ngunit din mas tapat at marespeto kaysa sa kailanman. Natutunan ko na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang protektahan ang mga anak mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, kundi turuan sila na ang lahat ng desisyon ay may mga resulta at na ang tunay na pag-ibig kung minsan ay nangangailangan na payagan ang mga taong mahal natin na harapin ang pinakamahigpit na leksyon sa buhay. Nawalan si Marisa ng isang kasal, isang fortune, isang reputasyon at mga taon ng financial comfort, ngunit nanalo siya ng isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon, ang pagkakataon na matuklasan kung sino siya kapag wala ng iba na sumusuporta sa kanya, maliban sa kanyang sarili. At natutunan ko na kung minsan, ang pinaka-perpektong paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa kalaban, kundi ang pagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging isang mas mabuting tao kaysa sa dati. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, mag-like sa video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon sa comments. Para makinig sa susunod na istorya, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panunood.